Pagmulat pa lang ng mata ni Greg sa umaga ay agad na niyang inasikaso ang mga halamang gamot na pinapakulo niya. Ang mga halamang gamot na yon ay ibinebenta at inilalako niya sa kung sino-sino. Marami din naman bumibili nito dahil kilala na rin naman siyang albularyo. Sa murang edad niya, natutunan na niyang manggamot. Kaya naman ito na rin ang nagsilbi niyang hanap buhay. Pare, Oh, ano na naman kailangan mo? ito naman oh. Pinawag ka lang, may kailangan na kaagad. Malamang. Saka ka lang naman pumupunta rito kapag may gusto kang makuha eh. Na naman akong kailangan. Sabi ka naman, may gusto lang ako sabihin sa'yo. Yan ano bang sasabihin mo? Alam mo yung anak ni Aling Pinang? Oh, babae na naman. Ay nako, tigilan mo ako. Wala akong panahon sa mga babae. Ito namang taong to, nagkukwento lang naman. Di nga ako interesado. Sungit! Gusto mo na bang tumandang binata? Kung tatanda ako ng binata nang wala namang iniintinding sakit ng ulo, oo. Pero, mahirap mabuhay na mag-isa ah. Mas mahirap mabuhay kapag may kasamang aasikasuhin pa. Alam mo, kung bakit ang sungit mo palagi? Wala kasing nagpapasaya sa'yo eh. Alam mo kung anong nagpapasaya sa akin. Eh di yung mga lamang gamot mo at mga gamot na binibenta mo. Uy, alam mo naman pala eh. Pre, iba pa rin kapag merong tao na nagiging dahilan kung bakit ka nabubuhay. At iba rin ang pakiramdam kapag may taong dahilan kung bakit mamamatay ka sa stress. Eh naku, umalis ka na nga. Eh, nakakaganyan ka lang naman kasi iniwan ka na ni Karen eh. Tumigil sa ginagawa si Greg nang marinig ang sinabi niyo ng kanyang kaibigan. Tila hindi niya nagustuhan ang sinabi nito. Binitiwan niya ang hawak na palakol at saka tumingin ng seryoso kay Tolitz. Nakaramdam naman ng pagkailang ang lalaki pero hindi pa rin ito tumigil. Oh, bakit? Totoo naman, di ba? Wala nang iwan ka ni Karen, ang tingin mo na sa mga babae, pare-pareho. Migil ka nga. Pare naman, 5 taon na nakakalipas. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin matanggap na wala na siya? Pre, ikaw rin naman kasi ang may kasalanan kung bakit siya umalis eh. Kasi palagi kang abala sa pag-aalbularyo mo. Alam mo kasi, kapag nagmahal ka ng babae, dapat binibigyan mo rin ng oras. Hindi naman kasi sila disenyo lang eh. Hindi ka ba titigil? Bakit? Masakit kasing marinig ang katotohanan, di ba? Na iniwan ka kasi nagkulang ka. Tapos ngayon idadamay mo lahat ng babae, kasalanan mo rin naman. Aalis ka ba o hindi? Aalis na nga. O talaga kahit kailan, tinalo pa babae na may dalaw eh. Napapailing na lamang na naglalakad ang lalaking si Tolitz. Si Greg naman, padabog na sinipa ang kahoy sa gilid. Hindi niya matanggap na tama ang sinasabi ni Tolitz. Sa kabilang banda, aminado rin naman siya na meron talaga siyang naging pagkukulang sa nakaraan niyang relasyon. Naupo siya sa gilid. Huminga siya ng malalim. Napapatulala na lamang siya sa pinapakulong mga dahon. Ay nako, busy talaga tong Tolitz na to. Kaya aga-aga naninira ng umaga eh. Nang matapos na niya ang pinakukuluan niya, nagtungo na siya sa bahay ng kanilang kapitan. Ihahatid niya ang halamang gamot na kanyang nagawa. Nang nasa harapan na siya ng malaking bahay, agad niyang kinausap ang gwardya. Pinapasok lang siya nito nang malaman na siya ang albularyong inaasahan ng kapitan. Pagpasok niya sa loob, ay inabutan niya ang kapitan sa paborito nitong tambayan, sa bakuran kung saan naroon ang mga panabong nitong manok. Oh, buti naman at nandito ka na. Baka na talaga lalamunan ko eh. Sakto dating mo. Naubos na kasi yung unang binili ko sa'yo. Ilang araw na akong walang inom na ganito kaya balik na naman ang plema. Mas mabisa na to ngayon. May hinalo kong halaman na bago. Sinubukan ko na yan kaya alam kong epektibo yan. Paano mo naman nalaman na epektibo yan kung wala ka namang ubo? Ang totoo niyan, may ubo ko nung nakaraan pagkatapos kong magatid sa iyo ng gamot. Sinadya kong magpahawa sa iyo para masubukan ko itong bago kong ginawa. Haba, pambihira ka talagang tao ka. Hindi ka dapat nagpapahawa para lang subukan yung gamot na yan. Baka mamaya may malala pala akong sakit di nadamay ka pa. Kayo na ang bahala kung magkano ibibigay niyo sa akin, Kapitan.
Basta ang mahalaga may gamot na kayo. Sandali lang. Bakit to? Alam mo na ba kung papaano gumawa ng gayuma? Pinag-aralan mo na ba? Kapitan, sinabi ko naman sa'yo, yung mga ganong gawain masama yun. Hindi ako gumagawa ng ganon. At kahit na kailan, hindi ko aaralin yun. Bakit ba gustong-gusto mo ng gayuma? Di ba nakwento ko naman sa'yo nung nakaraan na gusto ko magkabalikan kami ng asawa ko? Talagang ayaw na niya sa akin Kung nagkulang ka sa kanya noon, hindi yun mapupunan ng gayuma. Niloloko mo lang ang sarili mo, Kapitan. Kung sakaling gayumahin mo siya, walang pag-ibig na namamagitan na sa inyo noon. Alam mo kung ano? Kapangyarihang itim. Basta, kapag may kakilala kang albularyo sabihan mo kaagad ako. Hindi kita sasabihan. Gagamitin ka lang ng kasamaan Magagalit lalo asawa mo kapag ganun ang ginawa mo. Eto naman, ninong mo naman ako Ninong kita, pero kapitan ka ng barangay. Hindi ganyan ang ugali ng kapitan, no? Dapat meron kang paninindigan at prinsipyo. Kung may kasalanan ka sa asawa mo, bumawi ka ng patas. Yan ang gusto ko sa iyo Meron kang dignidad sa lahat ng bagay. Kaya talaga, malaki ang tiwala ko sa iyo Alam mo, Greg, inaanak nga kita. Ewan ko sa iyo, Nung. Kalimutan na natin yung tungkol sa gayuma. Mamayang gabi, baka gusto mo lang na umextra. Kulang ang mga bata ko Roronda kami mamaya. Alam mo na, itong nakaraan may napapabalitang na hold up dito sa atin Yun yung susubukan naming pigilan gabi-gabi. Naku, ayoko nang umulit, Kapitan. Tama na yung isang beses lang. Ikaw ang bahala. Ako nagbibigay lang naman ako ng pagkakakitaan mo. Malakas pa naman ang kitaan dito sa pagiging albularyo ko at sa pagbebenta ng gamot. Huwag kayong mag-alala. Kapag meron ng nangisay sa mga binentahan ko, papasok ko bilang tanod nyo, Kapitan. Magsasalita pa sana ang Kapitan, pero agad na rin naglakad ng binata palabas ng bakuran. Napapakamot na lamang si Mang Roque. Habang naglalakad naman si Greg pabalik ng kanilang bahay, meron siyang nakasalubong na isang matandang babae. Hindi pa naman ito uugod-ugod, pero tila meron itong hinahanap. Lalagpasan na sana niya ito, pero bigla siya nitong kinausap. Meron ka bang nakitang magandang babae rito sa barangay ninyo? Maputi siya, mahaba ang buhok. Basta, maladiwata ang mukha. Nagkakamali po yata kayo ng lugar na pinaghahanapan niyo sa kanya. Kahit po kasi kailan, hindi nagkaroon ng maganda dito sa barangay na to. Sinasabi ba bang puro pangit ang mga babaeng narito? Kayo po nagsabi niyan O sige po, lalakad na po ako. Sa sandaling yun, normal na matanda lamang ang tingin ni Greg sa matandang babae. Hindi niya masyadong pinansin. Kahit pa alam naman niya sa kanyang sarili na medyo walang modo ang pagkakasagot niya. Nang makauwi siya sa kanyang bahay, ay itinuon na lamang niya ang sarili sa kung ano-anong bagay. Kinabukasan, kakalabas pa lang niya sa kanyang bahay nang salubungin na naman siya ni Tolits. Agad na nagsalubong ang kilay niya dahil akala niya sisirain na naman ng kaibigan ng araw niya. Relax! Hindi naman ako nandito para magkwento ng tungkol sa mga babae. Nandito lang ako para ihatid sa iyo to. Pinabibigay ni Kapitan. Binigay ni Tolits ang daladalan nitong plastik. Paghawak ni Greg, naramdaman niyang mainit-init pa yun. Nagkaroon kasi ng salo-salo kaninang 6:00. Kami mga tanod. Ayun, naisip ni Kapitan na padalang ka. Mainit-init pa yan Sinapo ko sa bagong sinaing Ganun ba? Maraming salamat. Sakto, hindi pa ako nag-aalmusal. Pasensya na pala kahapon Alam ko, medyo pangit yung mga sinabi ko. Hindi ko na dapat sinabi yung mga yun Ayos lang. Totoo naman ang mga sinabi mo Mahirap talagang tanggapin kapag may basehan yung paratang. Baka naman sumama loob mo sa akin Hindi no. Bad trip lang ako sa'yo. Yung umaga naman kasi nambubisit ka Pwede naman sa hapon. O sige, mamayang hapon bibisiting kita. Magtigil ka. Sasako kita Nagtawanan na lamang ang dalawa.
naging maganda ang umaga ni Greg nung oras na yon. Pagdating naman ng hapon, nagtungo siya sa likuran ng kanyang bahay kung saan tanaw na tanaw ang ilog. Ang bira talaga mga naliligo dito, pati brief iniiwan. Kinuha niya ang sanga sa gilid. Sinungkit niya ang brief at saka itinapon sa malayo. Magsasalok na sana siya ng tubig mula sa ilog nang bigla siyang makatinig ng boses ng babae na parang kinikiliti. Dahil sa kurisidad, pinuntahan ni Greg ang mga naririnig niya. Pagsilip niya sa likuran ng bato, nakita niya ang kilalang matandang lalaki sa kanilang lugar. Si Mang Danilo. Kilala ito sa pagiging babaero at pagiging manyakis. Nagtama ang tingin nila na matanda, habang ang babae naman ay tila hiyang-hiya. Pambira ng mga albularyo na to. Storbo eh. Di mo ba nakikita may gagawin kami? Nakikita ko kayo. Nakakita ako ng nakakadiring eksena. Nakakadiring eksena? Anong nakakadiri dito? Parang apo mo na yung babae na yan eh. Maawa ka naman no? Anong pakialam mo? Hindi naman ito minor de edad ah. Wala akong pakialam. Kaya nga aalis na ako eh. Wisit. Puntahan ka sana ng aswang. Aalis na sana si Greg pero napukaw na matanda ang kanyang atensyon. Ang salitang aswang ang kumuha ng interes niya para muling harapin si Mang Danilo. Bakit? Nakakita ka ba ng aswang? Hindi. Anong gagawin ko dun? Doon ka magtanong sa mga ngaso. Huwag sa akin. Storbo ka eh. Nakakita sila ng aswang? Doon ka nga magtanong sa kanila. Hindi sa akin. Pwede ba? Umalis ka na nga muna. Tutuloy na namin yung gagawin namin. Ngumisi na lamang si Greg at naglakad na lamang paalis. Nagsalok na lamang siya ng tubig at bumalik na rin sa kanyang bahay. Naging mabilis ang oras noon para kay Greg. Sa dami kasi ng ginawa niya, ay hindi na niya namalaya na sumapit na ang gabi. Uy, manayata. Nagyaya ka yatang mag-inom ngayon. Bakit, ayaw mo ba? Hindi umuwi ka na lang. Malamang gusto. Minsan lang ito mangyari, no? Pero seryoso, may problema ka ba? Wala naman. Bigla ko lang na-miss yung mga magulang ko. Naisip ko lang kasi, kung hindi siguro sila nagiwalay, masaya pa siguro kami ngayon. Nasaan na ba kasi sina tito at tita? Si tatay, stay in sa Maynila. Si nanay, huli kong balita, may kinakasama na raw. Naintindihan ko naman yung nararamdaman mo, pre. Ang mahalaga ngayon ayos ka naman. Nakakasurvive ka naman araw-araw. Tingnan mo nga kahit ilang taon mo na silang hindi nakakasama kinakaya mo. Wala lang. Bigla ko lang na-miss yung pakiramdam na kumpleto ang pamilya. Alam mo, hindi naman sa minamalit ko yung sitwasyon mo, Pero kahit na ganyan yung nangyari sa pamilya mo, may nararamdaman akong inggit sa iyo Alam mo bakit? Kasi may tatay ka pa, may nanay ka pa. Pwede mo pa silang makita kapag ginusto mo. Ako, wala na talaga sila. Alam mo naman ang nangyari sa kanila, di ba? Kung hindi sana na-aksidente yung motor na sinasakyan nila, di sana buhay pa sila. Kung ayos lang, matanong lang kita. Ano yung una mong naisip nang mapagtanto mo na wala na yung mga magulang niyo? Siyempre, natakot ako. Dalawa lang kami magkapatid Tapos si ate pa, may sarili ng pamilya. Ako na lang mag-isa sa bahay. Halos pareho tayo ng buhay. Pareho tayong walang magulang. Ang pagkakaiba nga lang, yung iyo, buhay pa. Yung sa akin, wala na. Ang una kong naisip ko na magiging mahirap para sa akin yung mga susunod na araw, linggo at mga taon. Pero inisip ko na lang din na baka parte lang din ito ng pagsubok sa buhay ko na kailangan kong lampasan. Kasi ganun naman, di ba? May mga pangyayari sa buhay natin na akala natin sinasadya ng Diyos. Pero kasama pala sa pagkakataon natin yun para mas lalo tayong tumibay. Alam mo, may natututunan na naman ako sa'yo. Matino ka naman palang kausap kapag seryosohan no? Kainis ka naman pare. Naiiyak na ako. Buisit. Alam mo, para mawala tong lungkot natin,
Maligo na lang tayo dyan sa ilog. Ano ka ba? Gabi na, no? Malalim. Baka magkasakit pa tayo. O kaya, baka mabati ka pa. Sige na, ayun lang eh. Tara na, dali na lang natin itong lambanog. Tapos sa batuan tayo mag-inom. O di ba? Parang camping lang. Napapayag ni Tolit si Greg. Medyo may tama na rin kasi ito kaya kahit na papaano ay nabawasan na ang pagiging seryoso nitong tao. Ilang lakaran lang naman ay nakarating na rin sila sa ilog. Naganap sila ng mas magandang pwesto hanggang sa nakarating na nga sila sa ibabaw ng malaking bato. Inilapag nila ang alak at pulutan doon. Nag-ipon ng mga tuyong kahoy para magpaapoy. Nang magsimula na sila, merong kakaibang nakita ang binatang si Tolits. Pre, tingnan mo oh. Tao ba yun? Ha? Saan? Gastok. Ayun oh, yung sa batuan. Teka, diyan ka lang. Lalapitan ko. Lakas loob na naglakad si Greg patungo roon. Nang malapitan na niya yon, ay kagad niya itong sinuri. Nang laki ang kanyang mga mata nang makita ang isang babaeng nakahiga habang ang kalahating katawan nito ay nakababad sa tubig. Sinong babae ito? Gagi, tao yan pre. Patay na yata yan eh. Marahang inawakan ni Greg ang leeg ng babae. Dito na niya napagtanto na may pulso pa pala yun. Gasti, buhay pa to. Tara, tulungan mo ako. Ha? Anong gagawin natin dyan? Iaahon natin. Baka mamaya tumas ang tubig. Malulunod to ng tuluyan. Eh baka naman kapagbintangan tayo dyan. Tulungan mo na lang ako. Kapag may nangyari masama dito, mas lalo tayo mapagbibintangan eh. Kahit na nagdadalawang isip ay agad nilang binuhat ang babae patungo sa ibabaw ng malaking bato. Dito na nila napagtanto na kulay puti ang buhok nito. Nang tapatan nila ng ilaw ang mukha ng dalaga, nakita nila ang kagandahan nito na tila isang anghel. Napaka-perpekto na mukha. Para bang walang kapintasan. Gagi pre, sobrang ganda naman ito. Ano kaya nangyari dito? Tolits, puntahan mo si Ninong. Sabi mo may nakita tayong babae rito. Huwag mong ipapaalam sa iba ha, sa kanya mo lang sasabihin. O bakit bawal malaman ng iba? Kapag may nangyari kang masama dito, mapagbibintangan din tayo. Mas maganda ng si Ninong lang ang nakakaalam. Sige na, bilisan mo na. Nagmamadaling makaalis ang lalaking si Tolits. Binantayan naman ni Greg ang babae. Maya-maya pa, nagulat na lamang ang lalaki nang biglang dumilat ang mga matahan ng dalaga. Tumingin ito sa kanya, pero halatang nanghihina pa rin dahil hindi nito maigalaw ang buong katawan. Tulungan mo ko. Wala kami ginawa masama sa'yo ha. Tinulungan ka lang namin. Tulungan mo ko. Kailangan ko makaligtas. Ha? Teka, ano bang nangyari sa'yo? Nakikiusap ako. Tulungan mo ko. Hindi nila ako pwede makuha. Hindi nga kita maintindihan. Dinawin mo nga yung kwento mo para alam ko kung paano kita tutulungan. Hinahabol nila ako eh. Hindi na natapos ng babae ang kanyang sasabihin nang mawalan na naman ito ng malay. Paghawak ni Greg sa leg nito, naalarma siya nang maramdaman ang kakaibang init ng katawan nito. Ano ba nangyayari dito? Biglang taas ng lagnat. O sige, bubuhatin na kita. Hindi na hinintay pa si Tolits. Dinala na niya ito sa kanyang bahay. Dahil malapit lang din naman yon, hiniga niya ang babae. Basang-basa ang katawan nito. Hindi naman niya magawang palitan ng suot dahil magmumukha na naman siyang manyakis. Kaya ang ginawa niya, binalutan niya na lamang ito ng kumot. Mabilis naman niyang kinuha ang gamot na ginawa niya para sa lagnat. Pilit niyang pinapainom nito ang dalaga. Ayan, Kapitan. Yan yung babaeng nakita namin. Ano nangyari dyan, Greg? Nakita nga namin to sa batuhan. Dinala ko na rito kasi biglang tumaas yung init ng katawan niya eh. Pero napainom ko na ng gamot. Kailangan nating sabihin to sa mga kakilala kong pulis. Huwag muna. Bakit wag? Nakausap ko siya kanina. Nasabi niya sa akin na merong humahabol sa kanya. Hindi natin alam kung sino mga yon.
Kapag sinabi natin to sa mga pulis, marami ang makakaalam. Baka mas lalo lang malagay sa alanganin ng buhay niya. Ayos pre. Ngayon nakikita ko ng concern ka na ulit sa babae. Sira ulo. Pinagawa ko lang to kasi pakiramdam ko, responsibilidad natin siya kasi tayo nakakita sa kanya. Kung sa bagay, may punto ka. Sa ngayon, dito na muna yan. Mamaya pagbalik ko sa barangay uutusan ko yung mga tanod kong umikot sa ilog. At baka meron silang makitang mga masasamang loob. Huminga na lamang ng malalim ang lalaking si Greg. Hindi kasi ito makapaniwala na sa isang iglap, biglang magbabagong takbo ng gabi nila ni Tolits. Binantayan nila ang dalaga. Dahil sa kaba, nawala na rin ang mga tama nila. Hindi rin sila makatulog sa kakaisip. Umabot na ng umaga na magkaroon na rin ng malay ang babaeng si Raya. Ang papatulog na sanang diwa nila ay biglang nagising. Napatayo ang dalawang binata nang makitang bumangon na ang babae. Tila nagtataka pa ito sa paligid. Direkta itong napatingin kay Greg. Kayo ba ang tumulong sa akin? Oo, kami nga. O ano, kumusta ang ang pakiramdam mo? Maraming salamat sa ginawa niyong pagtulong sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na ako. Miss, ano ba pangalan mo? Taga saan ka ba? May mga magulang ka ba? Raya ang pangalan ko. Wala na akong mga magulang. At kung saan ako nakatira, sa lugar kung saan hindi magagawang paniwalaan ng kagaya ninyo. Ha? May ganun ba? Kung may sumasakit pa sa'yo, sabihin mo sa akin, gagamutin kita. Isa akong albularyo, kaya may kalaman ako sa mga panggagamot. Wala na masakit sa akin. Ayos na ako. Pero meron pa kayong pagkain? Nakakaramdam na kasi ako ng gutom eh. Oh, pagkain daw. Sige, bumili ka sa labas. Bakit ako? Kapag may nangyari masama dyan, kaya mo bang gamutin kaagad? Hindi. Pero sige na, lumabas ka na. Napapakamot na lamang sa ulo ang lalaking si Tolits. Wala na itong nagawa kundi sundin na lamang ang utos ni Greg. Samantala, tila nakakaramdam naman ng hiya ang lalaking si Greg nang tumingin sa kanya ang babae. Nagtama ang kanilang paningin. Bagay na mas lalo niyang kinaiilang. Hindi niya rin alam kung bakit parang tumitiklop siya sa babaeng yun. Samantalang iritang-irita siya sa kababaihan. Paano niyo ako nakita? Nagiinuman kami kagabi dyan sa ilog. Napansin ka naming nakaiga sa batuhan. Yung kalating katawan mo, nasa tubig. Dinala ka namin dito. Kaya nga lang, hindi ka naman namin pwedeng palitan ng suot kahit na basang-basa ka. Kaya yan pa rin ang suot mo ngayon. Bakit hindi pwede? Hindi mo alam? Hindi. Kasi papalitan mo lang naman ako ng suot eh. Bigla na lamang nag-init ang mukha ng lalaking si Greg. Tila nagkaroon siya ng hiya sa sinabi niyo ng babae. Pakiramdam niya ay hindi niya dapat yung narinig. Tiningnan niya ang mukha ni Raya. Seryoso lang ang mukha nito. Wala sa mukha ng dalaga ang pangaakit o pagbibiro. Inosente lamang ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ka. Pero para lang sa kaalaman mo hindi pwedeng palitan ng isang lalaki ang damit ng isang babae. Maliban na lang kung ang lalaki at ang babae mag-asawa. Kung ganon, dapat pala maging mag-asawa tayo para papalitan mo na ako ng kasuotan ko. Ha? Hindi ganun. Malakas ka na at kaya mo nang kumilos. Hahanapan kita ng bagong damit para malaban yung suot mo. Ganon. Sa ganung paraan ka makakapagpalit ng suot. Pero ang sabi mo, Wala ka ba talagang alam sa buhay? alam sa buhay. Wala. Ang sabi ko, manatili ka sa papag na yan. At pagbalik ni Tolits kakain ka na. Tolits? Yun ang pangalan ng kaibigan mo? Eh ikaw, ano naman ang pangalan mo? Greg, yun ang pangalan ko. Raya nga pala ulit ang pangalan ko. Ikinagagala kitang makilala. Tumango na lamang ang lalaki. Iniwas na lamang niya ang kanyang tingin. Nung mga sandaling yun, hindi niya inakala na magiging parte ng buhay nila ang dalaga.
Akala niya kasi pagtapos maging maayos ang pakiramdam ni Raya ay alis na ito. Pero sa halip na magpaalam, nanatili pa ito roon. Wala nang nagawa pa si Greg. Nagmamakaawa sa kanya ang babae. Wala na raw kasi itong mapupuntahan. Wala rin tong gaanong maalala. Kaya ang payo sa kanila ni Kapitan Roque, kupkupin nila hanggat hindi bumabalik ang alaala. Magiging delikado raw kasi ang buhay nito sa labas kung wala itong kasama. 2 linggo pa lang nandito yung babaeng yan. Tingnan mo, sanay na siya sa bahay mo. Umamin ka nga sa akin. Di ba ayaw mo sa mga babae? Bakit mo tinanggap yan? Anong nagpabago sa isip mo, pre? Hindi kita iniinis ha. Nahihiwagaan lang ako sa nangyayari. Nahihiwagaan din ako eh. Paano nahihiwagaan? Hindi ko nga alam. Pagdating sa kanya, parang hindi ko kayang humindi. Baka naman kasi Hoy, hindi to gaya ng iniisip mo ah. Basta, komplikado. Tuwing titingnan ko lang siya, pakiramdam ko may mabigat akong responsibilidad na kapag hindi ko ginawa, maraming maapektuhan. Ano? Mabigat na responsibilidad? Basta, wag mo na lang isipin. Hindi naman to gaanong mahalaga eh. Baka masyado lang ako nag-iisip. Napalingon ng dalawa sa babaeng si Raya habang nagsasampay ito ng mga nilabang damit. Ngumiti ito sa kanila ng saglit. Agad namang napaiwas ng tingin si Greg. Napakaganda ni Raya, no? Bagay na bagay sa kanya yung buhok niyang maputi. Pero, hindi ka ba tinatablan? Kung pinagsasabi mo, ikaw namamanya ka na naman Hindi naman yun ang gusto kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, sa loob ng 2 linggo, di ka man lang ba nagkaroon ng kahit na kaunting paghanga sa kanya? Sobrang ganda niya, pre, oh. Ang dami na nga nakakagusto dyan, eh. Pati si Mang Danilo, yung lintik na manyak na yun, tinatanong pa sa akin kung kaano-ano mo si Raya. Maganda si Raya. Walang kagaya ganda niya. Pero yung tingin ko sa kanya, wala pa sa iniisip mo. Basta, ayoko na lang munang isipin yan. Ang gusto ko lang isipin ngayon ay kung paano babalik yung alaala niya. Tumango na lamang si Tolitz. Sabay na lamang nilang nilagok ang kape. Makalipas ang ilang oras ay sumapit na rin ang kinagabihan. Tahimik na ang paligid. Magkaharap si Greg at Raya sa iisang lamesa. Hindi nagsasalita ang lalaki, pero binasag ni Raya ang katahimikan. Greg, pwede ba akong lumabas ng mag-isa bukas ng umaga? Naku, hindi pwede. Delikado. Kailangan kasama mo ko. Kasi pagkasama kita, baka mahiya ka eh. Ha? Bakit naman ako mahihiya? Kasi may nagtanong sa akin kung makaano-ano tayo para hindi maging masama ang tingin nila sa'yo. Sinabi ko kasi na makasintahan tayo. Hindi na napigilan ni Greg ang kanyang sarili. Naibugan niya ang inunuyang pagkain. Bumulwak ang kanin sa mukha ng dalaga. Pero sa halip na magalit, napangiti pa si Raya. Ganito ba ang bagong paraan ng paghilamos? Kanin na mula sa bibig ang ginagamit? Ang saya naman ito. Pasensya na Hindi ko sinasadya to. Oh, pamunas. Punasan mo yung mukha mo. Maraming salamat. Pero hindi naman ako galit eh. Bakit mo sinabi na magkasintahan tayo? Kahit na hindi naman totoo. Nagsinungaling ka pa sa iba eh. Masama ba magsinungaling? Malamang. Anong klaseng tanong yan? Saan lupad ka ba galing at bakit parang ang dami mo namang yatang hindi alam? Ang tanda mo na no? Kung masama pa lang magsinungaling, dapat lang na totohanin na natin ito para ang kasinungalingan na sinasabi ko ay maging katotohanan. Ha? Sinasabi mo dyan? Maging magkasintahan na tayo. Malamang, hindi mo na naman alam yung sinasabi mo. Ang mabuti pa, kumain ka na lang dyan, no? Ngumiti si Raya. Iwas na iwas naman ding tumingin ng lalaki. Hindi niya kayang tingnan si Raya ng malapitan habang nakangiti ito.
Matapos ang kanilang hapunan, inasikaso na lamang ni Greg ang mga gamot na inilaga niya. Isa-isa niya yung inilagay sa bote. Naalala na naman niya ang sinabi ni Raya sa kanya. Hindi niya maiwasang hindi mapangiti. Pero agad din naman niyang binawi ang ngiti niya. Para sa kanya, hindi tama na humanga siya sa babaeng kagaya ni Raya. Nawala man lang pagkakakinanlan na maayos at mas lalong hindi tamang umimbig siya rito. Kinaumagahan, Greg! Greg! Gising! Gising na! "Ha? Ano ba yun? Bumalik ka nga sa kwarto mo. Natutulog pa ako eh." Gising na! Bago na dali! "Ano ba kasi yun?" Pahinging pera. "Ha? Anong gagawin mo sa pera?" "Yan ka-aga-aga eh. Natuto ko na rin humingi ng pera ah." Bilisan mo! Papalayo na yung nagtitinda ng tabo. Agad na dumukot si Greg ng pera at ibinigay sa babae. Mabilis namang tumakbo si Raya papunta sa labas. Napapakamot na lamang din si Greg sa ulo dahil para siyang may kasamang bata sa bahay niya. Nagtitinda ng tabo ang potek. Baka taho. Dahil gising na rin naman ang kanyang diwa, bumangon na lang din siya at lumabas. Lalabas na sana siya ng kanilang bakuran para sundan si Raya. Pero nakita niya ang mga tanod ni Mang Roque na tila nagmamadali. Kasama nga sa mga tanod si Tolits kaya hinila niya yon nang makita niya roon. "Anong nangyayari? Kaaga-aga." May nakapagsumbong sa amin. May nakitang aswang sa gubat ngayon lang. "Ha? Aswang? Seryoso ba?" Ikukumpirma pa namin. Ang sabi ng mga nangangaso kanina, may nakita silang 2 aswang. May hila-hilang maliit na kalabaw. Ngayon, hahanapin namin yung kalabaw kung anong nangyari. Pag yung kalabaw patay na, alam na, may aswang dito sa atin. Pero nakakapagtaka, paano magkakaroon ng aswang dito? Wala naman yan dito sa atin noon. Hindi kaya meron silang matinding pakay dito sa lugar natin? Walang salitang lumabas mula kay Greg. Aminadong kabado rin siya sa mga narinig. Dahil kasi albularyo siya, batid niyang ang mga kagaya niya ay mainit sa mata ng mga nilalang na kagaya ng aswang. Hindi rin naman kasi lingid sa kanyang kaalaman na mga aswang ay nananatili pa rin sa mga kagubatan kahit sa kasalukuyang panahon. Wala ka man lang bang sasabihin? Kung wala, aalis na ako. May gagawin pa kami sa barangay. O sige. Nagmamadaling maglakad ang lalaking si Tolits habang siya ay nananatili pa rin nakatayo sa harapan ng kanilang bahay. Maya-maya pa, dumating na rin si Raya. Dala-dala na nito ang 2 piraso ng bagong plastik na may taho. Masayang ibinigay ng dalaga ang isa sa kanya. Dahil dito, nakaramdam na naman siya ng kakaibang saya. Saya na ayaw niyang ipahalata. Masarap yan, di ba? Masarap ang tabo. Taho ang tawag dyan, hindi tabo. Taho pala. Napapailing na lamang si Greg. Papasok na sana siya sa loob ng bakuran nang biglang napadaan ang manyakis na si Mang Danilo. Bigla itong lumapit sa kanila, partikular sa babaeng si Raya. Tiningnan na matandang lalaki mula ulo hanggang paa ang dalaga. Bagay na ikinagalit naman ni Greg. "Hoy, ginagawa mo?" Ginagawa ko? Wala. Nitingnan ko lang yung kagandahan ng babaeng ito. "Bastos ka!" Anong bastos? Masama bang tingnan siya dahil maganda siya? Yung tingin mo, para kang nangmamanyak eh. O yan ka na naman eh. Kung makaakusa ka sa akin, parang kilalang-kilala mo ako ah. Bakit? Sino bang hindi nakakakilala sa'yo? Ikaw lang naman ang pinakababaero at manyaki sa barangay na ito. Wala kang ebidensya, no? Yang mukha mo, ebidensya. Malis ka na nga. Bakit mo ako papaalisin? Wala kang karapatan tumingin kay Raya, no? Ay, bakit? Pag-aari mo ba siya? Kaano-ano ka ba niya? Sandaling tiningnan ni Greg ang babaeng nakangiti. Ayaw man niyang sabihin, pero isa lang ang alam niyang paraan para lumayas na ang matandang lalaki.
Huminga na siya ng malalim at saka binalikan ng tingin ng matanda. Girlfriend ko siya. Kaya iwasan mo na siya ha. Kung ayaw mo magkaroon tayo ng problema. Girlfriend? Ikaw? Siya? Binatulang ka nito? Ha, pambira naman. Paano nangyari yon? Kung ikaw nga pinapatulan ng mga babaeng magaganda at mas bata ako pa kaya na binata at mas may itsura kaysa sayo. Ano sinabi mo? Nagsasabi ako ng totoo, no? Sandali lang. Magkaibigan ba kayong dalawa? Bakit ang tagal nyo nag-uusap? At bakit parang mukha naman kayong masaya? Masaya ah? Mukha ba ako masaya? Nilalait ako ng boyfriend mong pangit. Boyfriend? Umalis ka na, Mang Danilo. Ayaw kong makapanakit ng tao. Ang sabihin mo, ginamitan mo ng gayuma yung babaeng yan. Hindi ka alis? Nang kumuha ng walis ningting ang lalaking si Greg, ay nagmamadali na yung umalis. Si Raya naman sa gilid, nakatingin lang sa kanya. Para itong bata na walang kalam-alam sa pinag-uusapan na matanda. Anong ibig niyang sabihin boyfriend at girlfriend? Sige na, pumasok ka na sa loob. Nauna nang naglakad si Greg papasok sa loob. Mga bandang tanghali, isinama na lamang niya si Raya sa pag-alis dahil hindi maaaring maiwan ito ng mag-isa sa bahay. Habang naglalakad, nakatingin sa kanila ang mga kalalakihan na nadadaanan nila. Iritang-irita na siya sa mga nakatingin, pero wala siyang magagawa. Literal na diwata naman kasi talaga ang itsura ng babae. Saan tayo pupunta? Akala ko ba bawal ako lumabas? Walang magbabantay sa'yo, kaya isasama na lang kita. Sabi mo matanda na ako, kaya bakit kailangan mo pa akong bantayan? Para kang bata Ang dami mong hindi alam, kaya hindi ako kampante na iwan ka. Uy, pre, saan ang punta mo? Magde-date kayo? Baliw, pinagsasabi mo. Dadalin lang namin itong mga gamot sa mga customer ko. Ah, kala ko date na eh. Saan naman ang punta mo? Huwag mong sabing sasama ka sa amin. Di palabas lang ako ng barangay. Papunta ako sa bayan. Meron daw kasi doon isang biktima ng aswang pero nakaligtas. Gusto ni Kapitan Roque na makuhanan ko ng salaysay. Tingnan kung tutugma yung sinasabi niya sa sinasabi ng mga mangangaso. Teka, bakit ang tahimik yata ni Raya? Uy Raya, inaaway ka ba nito? Ha? Hindi no? Bakit ka tahimik? Takot ka ba sa aswang? Huwag mo siyang tinatanong ng ganyan. Alam mo naman kung gaano ka-inosente ang babaeng yan Tolits, anong ibig sabihin ng girlfriend at boyfriend? Nang marinig ni Greg ang sinabing yon ng dalaga, ay biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Namawis din ang kanyang palad dahil sa kaba. Nagiinit ang mukha niya sa kahihiyan. Raya, di ba sabi ko? Ang girlfriend ay yung babaeng kasintahan. Yung boyfriend naman ay lalaking kasintahan. Bakit mo naman naitanong? Sabi kasi ni Greg kay Mang Danilo, girlfriend niya raw ako. Sabi naman ni Mang Danilo, boyfriend ka naman daw si Greg. Biglang siniko ni Tolit si Greg. Hindi naman makapagsalita ang lalaki. Hindi niya alam kung papaano niya dedepensahan ang kanyang sarili. Ikaw pre di ka nagsasabi kailan pa? Mali ka ng pagkakaintindi mo. Sinabi ko lang yun para umalis na si Mang Danilo. Di ba kapag magkasintahan dapat nagmamahalan? Oo Raya, dapat nagmamahalan ng magkasintahan. At ang magkasintahan dapat nagkikis. Nagkikiss? Huy, doon ka na nga. Kung ano-ano tinuturo mo kay Raya Sige na, dito na ako. Ingat sa lakad lovebirds. Nang humiwalay na sa kanila ang lalaking si Tolits, binisan na lang ni Greg ang kanyang paglalakad. Sinundan naman siya ni Raya. Pero bago sila lumiko sa kanto, nakaramdam na lamang si Greg na wala na sa kanyang likuran ng babae. Sa kamalas-malasan pa, meron pa siyang nakabanggaan na lalaki. Uy, bulag ka ba? Pasensya na. May tinitingnan kasi ako
Huwag kang maglakad kung di mo kayang gamitin ng maayos yung mga mata mo, ha? Ha? Mata ba pinanglalakad? Uy, ano? Nako, wala akong panahon makipagsagutan sa'yo ngayon. Nawawala kasama ko. Diyan ka na. Hindi na niya hinarap pa ang lalaking yon. Hinanap na lamang niya si Raya. Natagpuan niya ang dalaga na nagtatago sa likuran ng kulungan ng mga manok. Nanginginig pa ito. Takot na takot. Parang maiiyak na. O Raya, ako to si Greg. Bakit? Anong problema? Uy, ako to. Huwag ka matakot. Greg? Oo, ako nga to. Bakit ba? Anong nangyayari sa'yo? Bigla ka na lang nawala tapos bigla ka na lang nagkakaganyan. Natakot ako sa kanya. Sino? Sabihin mo sino? Yung lalaki. Natatakot ako sa kanya. Sino bang lalaki? Yung lalaking humahabol sa akin. Naalala ko na siya. Teka, bumalik na ba yung alaala mo? Hindi ko pa maalala lahat. Ngunit naalala ko yung mukha niya. Ang pakiramdam ng takot ay damang-dama ko pa rin. Siya ang nilalang na yun. Tama, siya ang aswang na pilit akong kinukuha. Aswang ang lalaking sinasabi mo? Teka, bakit ka naman gustong kunin ng aswang? Hindi ko alam kung bakit niya ako gustong kunin. Wala akong maalala eh. Naalala ko lang, ang gabing hinahabol niya ako at ang nakakatakot niyang anyo. Nakita ko siya. Saan mo siya nakita? Ngayon ba yung sinasabi mo? Ang lalaki na kasalubong mo. Siya yun. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam na lamang ng kilabot ang lalaking si Greg. Sa kanya lang napagtanto na kaya pala kakaiba rin ang pakiramdam niya sa kausap niya. Meron pala itong itinatagong maitim na lihim. Nakausap ko siya kanina eh. Tingin ko, kailangan na muna nating umuwi. Pero paano kung masundan niya tayo? Baka madamay ka at masaktan ka pa, Greg. Isipin mo ang sarili mo. Huwag ako. Isa pa, hindi naman kita pababayaan eh. Nandito lang ako para sa'yo. Kasi boyfriend kita? Ha? Di ba sabi ni Tolitz, nagmamahalan daw ang mag-boyfriend at mag-girlfriend? Ibig sabihin, dapat mahal mo rin ako. Ang mabuti pa, umalis na tayo. Bukas ko na ihahatid ang mga gamot. Umuwi na tayo, dahil delikado na ang buhay mo rito. Hinawakan na lamang ni Greg ang kamay ng babae at sabay na rin silang bumalik. Pag uwi nila sa bahay, dito na naramdaman ni Greg ang pangamba. Habang abalang dalagang si Raya sa loob, palihim siyang nagtungo sa silong ng kanyang bahay. Kinuha niya roon ang mga lumang libro tungkol sa mga aswang. Sinimulan na niyang basahin ang mga nakalagay doon. Gusto niyang paghandaan ng maaaring paglapit ng mga aswang kay Raya. Malakas kasi ang kutob niya na mga susunod na araw maaaring malagay na sa mas mapanganib na sitwasyon ang buhay ng babae. Kailangan ko mapag-aralan ng mga bagay na may kinalaman sa mga aswang. Kailangan kong protektahan si Raya. Maagang bumangon si Greg. Pagtingin niya sa silid ng dalaga ay wala roon si Raya. Kinakabahan siya agad. Nagmamadali siyang tumungo sa labas. Inabutan niya si Raya at Tolitz na abalang nagluluto. Nakahinga siya ng maluwag. Ang buong akala niya ay meron nang nangyari sa babae. Anong meron? Ha? Wala naman. Tinuturuan ko lang si Raya magluto. Ang sabi kasi niya, dapat ang girlfriend pinaglulutuan ng boyfriend. Ikaw Greg, siraulo ka talaga ah. Kung ano-ano yung sinasalpak mo sa utak niyan eh. Nung umagang yun ay sabay-sabay na silang kumain. Masayang-masaya ang babaeng si Raya. Habang si Greg naman ay pasimpleng tumitingin sa babae. Hindi niya maiwasang hindi suyapan ang kagandahan nito. Habang tumatagal, gumaganda ito ng gumaganda sa paningin niya. Para bang mas lalo niyang nabibigyan ng halaga kung anuman ang itsura ng panloob at panlabas na anyo ni Raya. Matapos nilang kumain, umalis na muna si Tolitz. Sila na lamang ang naiwang dalawa. Gusto sanang umalis ni Greg para ihatid ang mga gamot na nagawa niya. Pero naisip niyang manatili na lamang muna sa bahay. Masyado kasi siyang nag-aalala para kay Raya. Greg,
Masarap ba luto ko kanina? Ha? Oo, masarap. Pero hindi naman ikaw nagluto nun si Tolits Ako nagluto nun. Kapag hindi ikaw nagtimpla, hindi ikaw ang nagluto nun. Ganun ba yun? Greg, pwede ba akong maligo sa ilog? Hindi pwede. Mag-isa ka lang dun Eh di sumama ka. Naiibang ka na ba? Nahihibang. Maligo ka sa banyo. Di yung kung saan-saan ka mapapadpad. Napapakamot na lamang sa ulo ang babaeng si Raya dahil hindi nasunod ang kanyang gusto. Dito ka lang. Lalabas lang ako para bumili ng tanglad. Wala nang tanglad sa taniman ko Tumango lang ang babae sa kanya. Lumabas na rin si Greg. Habang naglalakad siya ay nakasalubong na naman niya ang matandang babae. Pamilyar yun sa kanya. Yun ang matandang babae na nagtanong sa kanya nung nakaraang araw. Hindi na sana niya papansinin, ang kaso ay humarang na naman ito sa kanyang daraanan. Bumuntong hininga ang lalaki. Nakakaramdam siya ng asar sa matanda. Iho, nakita mo ba yung babaeng maganda? Ano siya matangkad, maputi. Naitanong niyo na po yan nung nakaraan sa akin. At isa lang naman ang sagot ko dyan Wala akong alam. Ay, ganun ba? Basta, kapag nakita mo siya, hanapin mo lang ako sa kabilang baryo. Mahalugad ang pangalan ko. Kaano-ano niyo ba yung babaeng hinahanap niyo? Anak ko siya. Ilang araw na siyang nawawala. Maganda siya, maputi, matangkad, at kulay puti ang buhok niya. Agad na pumasok sa isipan ni Greg ang babaeng si Raya. Hindi siya maaaring magkamali. Malaki ang tsansa na si Raya ang hinahanap na matanda. Pero hindi muna siya naging kampante at komportable dun sa matanda. Dahil nasa panganib ang buhay ni Raya, wala siyang pinagkakatiwalaang tao. Ay nako, wala akong panahon sa ganyan. Pasensya na ho kayo. Ay, pasensya na rin sa abala. Naglakad na si Greg palayo. Nakita niya pa matandang babae na nanatiling nakatingin sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang siyang nakaramdam ng kaba. Pakiramdam niya, may itinatago ang matandang yon. Matapos makabili ng tanglad, ay nadaanan niya si Kapitan Roque. Abalang-abala yon sa pagpapalinis ng tapat ng kanilang barangay. Sandaling lumayo roon ng kapitan nang makita siyang lumapit. Kumusta? Yung si Raya, kumusta siya? Nagiging maayos na ba yung relasyon ninyo? Kapitan, wala namang namamagitan sa amin ng tao. Ayaw ko rin namang samantalahin yung pagkawala ng memorya niya. Kaya lang naman siya sa bahay kasi gusto kong tulungan siya na maalala yung mga bagay na tungkol sa kanya. Ay nako, kala ko naman may maganda nang nangyayari. May baho tayo, Kapitan. Anong balita dun sa mga aswang? Kumpirmado, yung biktima na survivor sa bayan, tugma ang kwento niya sa mga sinabi ng mga ngaso. Yung aswang, hindi naman taga rito. At mukhang wala naman daw talagang balak manggulo sa lugar natin. Napatigil lang sa gubat na malapit sa atin kasi biglang nagutom. Kinain yung kalabaw. Wala na patay na yung kalabaw nang nakita namin. Sabihan niyo yung mga bata niyo na magdala palagi ng bawang. Mabisang pangontra yun sa mga aswang. Ay, oo nga pala. Albularyo ka nga pala. Marami kang alam sa mga ganito. Ano pang alam mo na pwedeng gamitin sa mga salot na yon? Hindi porke albularyo ko marami na akong alam. Basta, umiwas na lang kayo. Greg, mag-iingat kayo palagi ha. Habang tumatagal nagiging seryoso na ang sitwasyon. Kayo rin mag-iingat kayo palagi. Ngumiti na lamang sa kanya si Mang Roque. Bumalik na lang din siya sa kanilang bahay. Pagdating niya, bagong ligo na ang babaeng si Raya. Nakasuot naman ito ng manipis na damit. Hindi siya makatingin ng maayos dahil wala na naman yung bra. Yung binili niyang bra para dito ay nasa labahan na ng halos 5 araw. Mabilis na lumipas ang mga oras. Dumating na rin ang kinagabihan. Nakahiga na si Greg.
Sa sala siya natutulog habang si Raya naman ay sa mismong kwarto niya. Bandang alauna na noon nang dalawin na siya ng antok. Natutulog na sana siya nang bigla siyang makarinig ng kalabog na nanggagaling sa kinaroroonan ng babae. Nataranta siya sa ideyang baka merong aswang na nakalapit kay Raya. Kaya naman wala na siyang sinayang pa na sandali. Mabilis siyang tumungo roon. Pero pagbukas niya ng pinto, liwanag ang tumambad sa kanya. Nasilaw siya kung kaya't hindi niya napansin kung ano ang naroon. Pero makalipas lang ang ilang segundo, nakita niyang lumabas ang liwanag sa bintana. Sinundan niya yon dahil nakita niyang patungo yun sa ilog. Ilang sandali pa, unti-unting nawala ang liwanag. Nakita niya na lamang si Raya na nakatayo na sa ibabaw ng malaking bato. Sa mismong bato kung saan sila nag-inom ni Tolits. Raya? Ako nga, Greg. Paano nagkaganyan ka? Teka, sabihin mo nga sa akin, sino ka ba talaga? Bumalik na ba ang mga alaala mo? Tama. Nagbalik na lahat ng alaala ko. At alam ko na kung sino ako. At alam ko na rin kung bakit ako tumakas nung gabing yon. Sabihin mo nga sa akin kung anong eksaktong ikaw. Ang dami pang sinasabi. Greg, isa akong diwata. Diwata? Paano ka naging diwata? Mula ko sa angka ng mga diwata na may kakayahang mag-anyong tao para tumulong sa sangkatauhan. Dahil sa misyon na ibinigay sa akin, natuklasan ng mga aswang na ang mga diwata ay may taglay na kakaibang dugo. Ang dugo na kung iinumin nila, magkakaroon na rin sila ng kakaibang lakas. Mas lalo silang magiging mabangis. Kaya naman, kinailangan ko silang takasan. Yung lalaking yon, ang lalaking aswang na humahabol sa akin. Siya si Jose. Isa ka palang diwata? Tapos ano? Hinahabol ka ng mga aswang? Teka, nakakawindang naman itong mga nangyayari. Masaya ako dahil ang mga nag-alaga sa akin ay mga tamang tao, Greg. Ikaw ang kailangan ko para makabalik ako sa amin. Ha? Pinagsasabi mo? Ang medalyon na dala-dala ko, nakuha nila yon sa akin. Ako lang ang makakagamit nun. Yun kasi ang ginagamit para buksan ang lagusan papunta sa aming mundo. Kailangan ko mabawi yun sa kanila. At ano naman ang magagawa ko dyan, Raya? Kita mo naman na isang pangkaraniwang albularyo lang naman ako. Nagtitinda lang ako ng mga gamot at paminsan-minsan naman naghihilot rin. Ako ang bahala sa iyo, Greg. May kakayahan ako makapagbigay ng munting kapangyarihan na maaari mong magamit laban sa kasamaan. Hindi. Ayoko. Ilalagay ko lang ang sarili ko sa alanganin eh. At saka, tama na yung abala na ginawa mo sa akin. Tinulungan na kita makaalala. Ngayon, nakakaalala ka na. Huwag mo na akong guluhin. Pakiusap lang. Pinapaalis mo na ba ako? Parang ganun na nga. Di ba, ganun naman ang usapan nating dalawa. Sa oras na magbalik na ang alaala mo, aalis ka na rito at babalik ka na sa inyo. Pero hindi ako makakabalik sa amin hanggat wala yung medalyon. At makukuha ko lang ang medalyon na yon kung tutulungan mo ko. Ay nako, alam mo mabuti pa, kausapin mo si Tolits at siya ang kulitin mong kumuha ng medalyon na yon. Hindi siya ang karapat-dapat. Ikaw lang na may kaalaman sa mga aswang ang maaaring gumawa ng misyon. Wow may misyon na kaagad Ayoko no? Sige na, nakikiusap ako sa iyo, Greg. Kailangan ko nang umalis dito sa mundo ninyo. Dahil kapag nagtagumpay ang mga aswang, bukod sa mawawala na ako, magdudulot pa ito ng kaguluhan sa mga tao. Ay nako, sawang-sawa na akong tumulong sa mga taong alam kong mawawala rin naman sa akin balang araw. Kaya pwede ba? Iba na lang? Wag ako? Hindi kita mamadaliin. Hahayaan kitang makapag-isip-isip. Pero sana, wag mo muna akong paalisin sa bahay mo. Wala akong mapupuntahan. Kapag nakahanap ako ng ibang tutulong sa akin, o kaya kapag tinulungan mo na ako, saka na ako aalis. 1 linggo. Kapag wala pa rin nangyari, umalis ka na. Bakit parang galit ka sa akin? May nagawa ba ako masama? Pumasok-pasok ka sa buhay ko tapos gusto mo na rin umalis? Anong tingin mo sa akin?
Waiting shed? Titigilan mo lang tapos aalis ka agad kapag nabagot? Ano? Hindi ko maintindihan yung gusto mong ipaiwatig. Ewan ko sa'yo. Bumalik ka na sa bahay. Naantok na ako. Sandali lang. Ano na naman? Naglakad ng dalaga palapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang dalawang kamay at tumingin sa kanya ng seryoso. Mga ilang sandali lamang, naramdaman na lang ni Greg ang kakaibang lakas na nananalaytay sa kanyang katawan. Anong nangyayari sa akin? Bakit parang may nararamdaman akong hindi ko mapaliwanag? Binigyan kita ng kakaunting proteksyon, kakaunting lakas para sa oras na malagay sa alanganin ng sarili mo. Kakayanin mong lumaban. Naku, ang kulit mo. Sinabi ko na nga, Kailangan mo ito, Greg. Dahil sa oras na malaman nila na magkasama tayo, malalagay ka rin sa panganib. Kapag nakapagdesisyon ka na, magsabi ka kagad. Hindi na nakapagsalita pa ang lalaking si Greg. Sumunod na lamang siya sa babae. Bumalik na lamang siya sa kanyang tulog. Kinaumagahan, nagising siya at nakita niya ang dalaga sa bakuran na nagiinit ng tubig. Parang wala lang nangyari. Bigla niyang naalala ang mga sinabi sa kanya ni Raya sa ilog. Nagtaka siya. Napaisip. Hindi niya alam kung totoo ba ang mga narinig niya mula sa babae o baka panaginip lang. Umupo siya sa gilid. Nag-isip ng malalim. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Hindi niya nararamdaman ang lakas na binibigay sa kanya ng dalaga. Tumingin siya ulit kay Raya. Mas lalo siyang nalito nang nginitian siya nito. Panaginip lang ba yon? Greg, nagiinit na ako ng tubig. Magkape ka na. May itatanong sana ako sa iyo eh. Ano yon? Nasa ilog tayo kaninang madaling araw, di ba? Oo, bakit? Nakapagdesisyon ka na ba? Tama nga hinala ko. Hindi yung panaginip. Panaginip ang alin? Wala. Tanong ng tanong sa kanya ang babae tungkol sa magiging desisyon niya. Pero mas pinili niyang hindi na lamang yun pag-usapan. Pagsapit ng tanghali, dinala na muna niya si Raya sa barangay para may kasama ito. Sa araw kasi na ito ay kailangan na niyang maihatid ang mga gamot sa mga bumili nito. Nagpasama na lamang siya kay Tolit sa takot na baka bigla na lang may lumapit na aswang sa kanya. Bakit naman hindi mo sinama si Raya? Delikado, no? Delikado? Bakit? Alam mo na ba kung sino yung mahabol sa kanya? Aswang. Ano? Aswang? Biglang hinila ni Greg si Tolits papunta sa gilid. Tumingin-tingin na muna ito sa paligid. Nang masigurong wala namang nakarinig sa sinabi ng kaibigan, agad niya itong pinaalalahanan. Sige, lakas mo magsalita. Baka mamaya may makarinig sa iyo dyan eh. Alam mo naman na kaligtasan ni Raya ang pinag-uusapan natin dito. Ay, sorry pre. Pero sigurado ka, aswang ang umahabol sa kanya? Mahabang kwento to. Sa bahay ko na lang ipapaliwanag. Pero oo, aswang yung mahabol sa kanya. Kaya hindi ko siya pwedeng ilabas ng ilabas. Kasi hindi ko naman agad malalaman kung aswang ba yung nasa paligid o hindi. Kung aswang nga yung kailangan niyang iwasan, mukhang mahihirapan siya pre. Ang huling balita ko sa mga kasama namin kalat na kalat yung aswang sa ibang baryo. Pero wala silang sinasaktan na tao. Wala silang sinasaktan na tao dahil si Raya ang hanap nila. Mananakit sila ng tao kapag nakuha na nila si Raya. Ano ba namang kasing meron kay Raya? Mamaya na nga natin pag-usapan. Samahan mo muna akong dalhin to sa mga customer ko. Kamot ulo na lamang si Tolits. Ipinagpatuloy na lamang nila ang kanilang paglalakad. Maya-maya lang din ay naipamahagi na rin nila ang mga gamot. Inabot sila ng 3:00 ng hapon. Makulimlim ang panahon. Parang nagbabadya ang ulan. Malakas-lakas din ang hangin. Nagmamadaling makarating ng barangay si Greg, pero pagdating niya roon, wala na ang dalaga. Nasaan si Raya? Ang sabi niya kanina, itatapon niya lang yung mga balat ng saging Akala ko umuwi na sa inyo. Kararating ko lang din kasi. Tingnan mo na lang sa inyo pre, baka nandoon. Tumango si Greg. Umuwi siya kagad sa kanilang bahay,
Pero pagdating niya roon ay wala naman siyang inabutan. Kinabahan na siya. Iba ang pakiramdam niya ng mga sandaling yon. Wisit naman talagang buhay to. Kararating ko lang eh. Hindi mapakali si Greg, kaya hinanap niya ng hinanap ang dalaga sa kanilang barangay. Nagtanong-tanong na rin siya sa mga minsang nakausap ng dalaga, pero ni isa sa mga yon ay wala silang kaalam-alam. Hiningi na nga rin ni Greg ang tulong ng kapitan, pero inabutan na lang sila ng malakas na ulan ay wala pa rin silang nahahanap na babae. Pre, kanina pa tayo naghahanap pero wala pa rin ah. Hindi ako pwedeng sumuko sa paghahanap sa kanya. Kapag aswang ang nakakuha sa kanya, mas malaking gulo ang mangyayari. Eh bakit ba kasi ayaw mo pang sabihin sa akin para maintindihan ko? Pre, diwata si Raya. Napatamimi sa tolit sandali habang nakasilong sila sa gilid. Hindi ito makapaniwala nung una at inakala nitong nagbibiro lamang si Greg. Pero nanatiling seryoso ang binata. Isang diwata si Raya. Etong nakarang gabi, nagbalik na yung alaala niya. Kilala na rin niya kung sino yung aswang na humahabol sa kanya. Gagawin siyang kasangkapan ng mga aswang para maging immortal at malalakas sila. Nako, komplikado naman pala yung sitwasyon na to. Saan magaling niya si Raya? Eh kung diwata siya, edi bumalik na lang siya sa kanila para ligtas siya. Eh ang problema, hindi naman siya taga rito sa mundo natin. Taga ibang dimensyon siya. Sa mundo mismo ng mga diwata. Kailangan niya mabawi sa mga aswang yung medalyon na nakakapagbukas ng lagusan pabalik sa kanilang mundo. Bumuntong hininga na lamang si Tolitz. Parang nanakit din ang ulo nito sa kakaintindi. Tara, hanapin na natin. Pasukin na natin yung gubat, pre. Wala na tayong talagang choice. Gubat na lang talaga yung huling lugar na pwede nating pagganapan sa kanya. Kahit na nababasa na sila ng ulan ay wala silang pakialam. Pinasok nila kagad ang masukal na kagubatan. Hindi na nila inintindi ang posibilidad na baka tamaan sila ng kidlat. Raya! Nasaan ka na? Miss ka na ng boyfriend mo! Uy, umuwi ka na kaya? Biro lang naman eh. Di ako nakikipagbiruan ha. Seryosohin mo to. O na. Sige na, dun sa bandang yun. Tingnan natin yung daan dun. Magdaan-daan ka lang sa paglalakad. Madilim at madulas. Nang kalahating oras na nilang hinahanap ang babaeng si Raya, nakakita na sila ng mga bakas. Nakita nila ang tsinelas na ginamit ni Raya. Naiwan ng kabilang pares. Dahil dito, mas lalong kinabahan na ang lalaking si Greg. Pero hindi ito nawala ng pag-asa. Kahit na alam niyang delikado at wala naman siyang karanasan sa pakikipaglaban sa mga aswang, nilakasan na lamang niya ang kanyang loob. Halos wala na silang makita sa kagubatan ng mga sandaling yon. Malakas ang ulan at malakas rin ang hangin. Kaya naman minabuti na lamang muna nilang gumilid. Nagtago sila sa malaking puno ng akasya. Ginaw na ginawang dalawa. Pero mas nangibabaw para sa kanila ang kagustuang mahanap ang babae. Nang humina na ng bahagya ang ulan, sinubukan na rin nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakad. Hanggang sa natanaw na nga nilang isang kuweba na may liwanag sa loob. Dito na naghinala ang dalawa. Pakiramdam nila naroon ang babae. Kaya naman dali-dali na silang tumungo roon. Inihanda na rin nila ang dalang itak. Papasukin natin. Umanda ka. Maigpit ang hawak ni Greg sa itak. Pagpasok nila sa loob, tila hindi na nila naramdaman ang lamig. Kumakabog na kasi ang kanilang dibdib. Maliwanag sa kuweba. Kada pader kasi ay may nakadikit na sulo. Halatang halata na merong naninirahan doon. Maya-maya pa, may narinig na rin silang boses ng babae. Umuungol. Tila ba gustong-gusto nito ang nangyayari. Nagtataka sila kaya binilisan nila ang paglalakad. Hanggang may marating na rin silang tila isang silid na walang pinto. May ilaw sa loob kaya agad silang lumapit doon. Pagsilip nila sa loob, nakita nila si Mang Danilo, nakaibabaw sa babaeng maganda. Ay anak ng toko naman oh! Nagmamadaling nagbihis ang dalawa.
Hiyang-hiya naman ang babae na tumakbo palabas ng kuweba. Hoy! Hintayin mo ako! Ang bira namang Mandanilo. Pati ba naman dito? Alam nyo, epal kayo eh. Lalo ka na, Greg. Lagi ka nalang istorbo sa mga ginagawa ko. May hinahanap kaming tao. Malay ba naman naming nandito ka? Wala ka bang pang motel? Talagang sinetap mo pa tong kuweba para lang sa kamanyakan mo no? Anong pinagsasasabi mo? Inabutan kami ng malakas na ulan sa labas, kaya dito kami napadpad. Sa mga damuhan lang sana kami para romantic, biglang umulan. Ano magagawa ko? Eto yung una naming nakita. Buisit talaga kayo. Ibig sabihin, hindi kayong gumawa ng mga ilaw-ilaw sa pader? Bakit naman ako magsasayang ng oras para gumawa nun? Titira ba ako rito? Kung ganun, meron talagang nakatira dito. Natataranta sila nang marinig nila ang isang malakas na pag-angil ng aswang. Lalong-lalo na ang matandang si Danilo. Naghanap agad sila ng mapagtataguan. Merong papag sa loob ng silid na yon kung saan sila nagtago. Pinagkasya nila ang mga sarili nila roon, wag lamang silang makita ng mga aswang. Lalong nanlaki ang kanilang mga mata nang makita nilang binagsak sa mismong harapan nila ang bangkay ng isang babae. Ang babaeng kasama sana ni Mang Danilo sa ibabaw ng kama. Tumatagas ang dugo mula sa leeg at balikat nito. Nakadilat at nakatingin pa sa kanila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakalika ng ingay si Mang Danilo dahil sa pagkabigla. Buti na lang, hindi sila narinig ng mga aswang dahil sumaglit lang yon. Pag-alis ng mga nilalang, sakalang lumabas ang tatlo. Nakatingin sila sa kaawa-awang babae. Gagi, kawawa naman to pre. Wala na tayong magagawa dyan. Patay na yan eh. Kailangan na lang natin makalabas sa kuwebang to. Balikan natin kapag wala na sila ulit. Si Jessie, patay na. Hindi to pwede. Huy, sumama ka na sa amin. Aalis kami rito. Paano na to? Wala na si Jessie. Si Jessie ko. Huy, makinig ka. Kapag hindi ka sumama sa amin, mamamatay ka rin. Wala ka nang magagawa sa buhay na namatay. Basta, ikaw ang may kasalanan yan. Sumama ka na lang sa amin kung mahal mo pa buhay mo. Hindi ako papayag. Papatay ko mga aswang na yan. Huy, wisit ka. Huwag kang sumigaw. Tinakpan ni Tolits ang bibig na matanda sa pagkabahala na baka marinig sila ng mga aswang. Nagwawala si Mang Danilo. Gustong-gustong gantihan ng mga aswang. Nang makita nilang kumalma na nga si Mang Danilo, tinanggal na rin ni Tolits ang kanyang kamay. Huminga ng malalim ang matandang lalaki. Pero huli na kahit na natauhan na rin ito dahil ang mga aswang ay papunta na sa kanilang kinalalagyan. Agad na lumabas ang tatlo sa silid na yon. Hila-hila ni Tolits si Mang Danilo. Hindi na nila alam kung saan patungo ang kanilang dinaraanan. Basta ang nasa isip lamang nila ay kailangan nilang makaalis ng buhay doon. Pagdating nila sa malawak na parte ng kuweba, isang lalaking aswang ang sumalubong sa kanila. Napatigil sila sa pagtakbo. Kailangan nilang kalabanin ng isang yon bago sila makapagpatuloy. Patayin na muna natin to. Bilisan lang natin kung hindi. Darating pa yung iba. Bilisan? Kakayanin man natin yan? Alalayan mo na lang yung matandang yan. Ako nang bahala. Sigurado ka ba? Baka naman mas mauna ka pang mamatay kaysa dito kay Mang Danilo Kung hindi natin haharapin yan, wala ring mangyayari. Sige na, gumilid kayo. Pumorma na si Greg. Itinutok na niya sa aswang ang kanyang patalim. Pero tila hindi man lang nakaramdam ng kahit kaunting takot ang nasa harapan niya. Ilang sandali pa, biglang gumapang ng mabilis ang aswang patungo sa kanya. Lumundag yon at saka tinangkang patamaan siya ng mahahaba nitong kuko. Nakailag siya, pero sa pangalawang atake ng aswang, hindi na niya ito naiwasan. Nasugatan siya ng mahaba sa kaliwang braso niya. Wisit na aswang to Muling umatake ang nilalang. Sa puntong ito, alam na ni Greg na mahihirapan na siyang ilagan yon. Nagdasal na lang siya na sana biglang magkaroon ng himala. Pagkalmot sa kanya ng aswang, nagulat siya dahil nagawa niya itong ilagan. Tila nagkaroon din ng sariling utak ang kanyang kamay. Bigla na lamang din niyang itinaga ang aswang.
tinamaan naman yon sa bandang liig, dahilan para mapatigil niya ito sa pag-atake. Maya-maya pa, tinaga niya ulit yon, at sa pagkakataong ito, bumagsak na ang aswang. Nangisay-ngisay pa yon bago tuluyang nalagutan ng hininga. Pre, ikaw ba yan? Paano mo nagawa yun? Bakit sobrang bilis mo? Hindi gawain ng tao yun ah. Siguro, aswang ka rin ano? Sira ulo, niligtas na nga tayo pagdududaan mo pa. Tingin ko, ito na yung ibinigay sa akin ni Raya. Ngayon naman, oras na para umalis tayo rito at hanapin siya. Nang marinig na nilang paparating na ang iba pang mga aswang, hindi na sila nagsayang pa ng oras. Nagmamadali na silang tumakbo. Sinundan lang nila ang daan kahit na hindi nila alam kung saan sila dadalhin ng kuwebang yon. Habang tumatagal, padilim na ng padilim ang dinaraanan nila. Bagay na mas lalong nakadagdag ng kanilang kaba. Tama pa ba itong dinaraanan natin? Ang dilim na eh. Sumunod ka na lang. Salamat ka pa nga't isinama ka namin sa pagtakas eh. Reklamo ka pa ng reklamo. Mga ilang sandali lang ay natanaw na rin nila ang isang liwanag. Binilisan nila ang kanilang paglalakad sa pag-asang yun na ang lagusan palabas. Pero nang marating na nila yon, isang kamalasan pala ang nag-aabang sa kanila. Tumago sila sa gilid ng lumang kalsada. Nasa unang tingin pa lang, mukhang hindi na yon dinaraanan ng kahit na sino. Pero sa tapat, nakita nila ang isang sasakyan. Nakatutok ang ilaw sa kanila. Silaw na silaw sila kaya hindi nila alam kung sino ang nasa harapan nila. Ayun, sakto pre. Baka pwede mo naman kaming isakay. Pinatay ng lalaki ang ilaw ng sasakyan. Nang dumilim ay lalo nilang hindi ito namukaan. Pero sa mga oras na yon, masama ng pakiramdam ng albularyong si Greg. Hindi siya komportable sa taong yon. Alam mo ba kung saan lugar na to? Kilala kita. Naalala ko boses mo. Teka, parang kilala rin kita. Agad na dumaloy ang kaba sa kalooban ni Greg nang maalala niya ang lalaking nakabanggaan niya. Ang lalaking tinutukoy ni Raya. Sa pagkakaalala niya, Jose ang pangalan nito. Kilala kita. Ikaw. Ikaw nga. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo rito. Pero tingin ko, may hinahanap ka sa loob ng kuwebang yan oh. Alam kong alam mo na kung ano yon. Ngayon ko lang nalaman na ikaw pala nagtagot nag-alaga sa kanya. Amoy na amoy ko yung amoy niya sa pagkatao mo eh. Teka, sandali lang. Close ba kayong dalawa? Magkukwentuhan pa ba tayo rito? Nahiya pa kayo eh no? Dapat nagdala kayo ng alak at nagsimula na tayong mag-inuman. Kasi wala naman sa peligro buhay natin eh ano. Sa katunayan, safe na safe tayo rito eh. Kaya dapat lang na magtagal tayo rito. Hiyang-hiya naman ako sa inyo, no? Mang Danilo, manahimik ka na. Wala ka namang ambag eh. Nasaan si Raya? Bigyan mo ako ng magandang dahilan kung bakit kailangan ko sabihin sa'yo. Naiintindihan ko na. Ito pala love triangle. Kung hindi mo siya ibibigay, mapipilitan akong paslangin ka. At ano magagawa ng isang mababang uring albularyo na kagaya mo? Taas yata ng tingin mo sa sarili mo dahil aswang ka. Baka nakakalimutan mo, nilikha ang tao na mas mataas sa lahat. Di mo ako masisindak sa mga ganyang galawan. Kung gusto mo makuha si Raya, patayin mo muna ako. Tolits, gumilid muna kayong dalawa. Inihanda na ni Greg ang kanyang sarili. Agad namang umatake sa kanya ang lalaking si Jose. Kakaiba ang bilis ng aswang. Hindi na ito namalaya ni Greg. Kaya naman nahahablot siya nito sa balikat. Binalibag siya nito sa gilid ng puno. Tumama ang likod niya roon na naging dahilan para hindi kagad siya makabangon. Pangkaraniwang tao ka lang na natutong manggamot eh. Ang lakas naman ng loob mong hamunin ng isang aswang na kagaya ko. Huwag ka maging kampante. Wala kang nalalaman sa tunay kong pagkatao. Eh di aalamin ko ngayon bago kita ilibing sa lupa. Nilapitan siya ulit ng lalaki. Hinawakan naman siya sa buka at saka sapilitang inangat. Hindi pa ito nakontento. Sinuntok siya ng ilang ulit sa sikmura. Sa puntong yon,
Nababahala na si Tolits at Mang Danilo. Kitang-kita nila kung papaanong madihado ang lalaking si Greg. Pero hindi nagpatinag ang lalaking si Greg. Kahit na hinang-hina na ang kanyang tuhod, ay ginawa niya pa rin ang makakaya niya para makabangon. Sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo pa siyang ginanahan. At bumabangon ka pa talaga, ha? Gusto mo pa bang masaktan? Tingnan natin ang daldal mo! Ipinikit ni Greg ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang palabasin ang kalakasan na binigay sa kanya ng babaeng si Raya. Pagdilat niya, nararamdaman na niya ang enerhiya na dumadaloy sa kanyang ugat. Ang kaninang gegewang-gewang ay nakakatayo na ulit ng tuwid. Nagtaka ang aswang na si Jose. Hindi ito makapaniwala na makaka-recover ang albularyo. Humarap itong muli na parang wala lang nangyari. Yan ang tropa ko! Teka, anong nangyayari? Akala ba kanina mamamatay na siya? Pinagdarasal mo yatang si Raulo eh. Wala kang galang sa matanda ah. Sa'yo lang, buwang ka kasi. Sa mga sandaling ito, nakaramdam ng inis ang aswang na si Jose. Kaya naman ipapakita na rin ito ang tunay nitong kalakasan. Mukhang inilabas mo na talaga kung ano ka ha? Pwes, tatapatan lang kita para naman hindi nakakaya. Bigyan mo ako ng magandang... Hindi na naituloy pa ni Jose ang sasabihin na mabilis na tumakbo si Greg. Nang makalapit ito, isang malakas na suntok ang pinakawalan nito. Nagawa namang makailag ni Jose, pero nakalapit ulit si Greg. Hindi na namalaya ni Jose na nasa gilid na pala si Greg. Tumama ang malakas na suntok sa mukha ni Jose. Dahilan para magkanda bungi-bungi ang ngipin nito. Anong klaseng nilala ka? Ano ka na ba namang sabayan ng kagaya kong aswang ha? Nagbago na mukha si Jose. Nagkaroon ito ng mahahabang pangil. Noong mga sandaling yon, mas lalong bumangis ang kalaban ni Greg. Kasing bilis na rin niya ito. Halos pantay na rin sila ng lakas. Papaslangin kita! Hindi ako magpapatalo sa isang mortal! Papaslangin kita! Hindi yan sinasabi no? Ginagawa yan! Nagsulubong ng suntok ang dalawa. Natamaan ni Jose si Greg sa braso, pero tinamaan naman ni Greg ang aswang sa panga. Hindi pa roon natatapos ang laban. Mas nagpalitan pa sila ng maraming suntok. Hindi nila namamalaya na lumalayo na pala sila. Nakarating na sila sa lumang tunay. Magaling ka! Masaya ako ngayon kasi matatapos ang mahabang panahon. Nagkaroon ako ng kalaban na kayang tumagal sa akin. Mukhang matagal ka na palang nakaranas ng mga ganitong laban ha. Nakakaya ka. Ako, ngayon pa lang. Pero pinahirapan ka na ng isang baguhan. Tumigil ka! Hindi ko pakikinggan ang mga sasabihin mo. Papatay na lang kita! Muling umatake si Jose, pero agad din namang nailagan yun ni Greg. Nang makakuha ng tamang pagkakataon ng binata, agad niyang pinadapo ang kamao niya sa tiyan ng kanyang kalaban. Namilipit sa sakit si Jose. Nakaramdam na ito ng sakit kaya sandali itong natigilan. O bakit? Anong problema mo? Ang saya-saya ko ngayon. Ang ganda ng laban. Salamat ha, kasi binigyan mo ako ng ganitong uri ng laban. Huwag kang matuwa. Ito na ang huling sandali mo. Tila naging bato-bato ang katawan ni Jose. Umumbok ang mga braso nito. Mas lumaki ang katawan kumpara nung una. Pero kahit na ganon, hindi man lang kinabahan si Greg. Nangingibabaw na kasi sa kanya ang lakas na ipinagkaloob sa kanya ni Raya. Hoy aswang! Kapag natalo kita sa laban na to, sasabihin mo na sa akin kung nasaan si Raya ha? Pero kapag ikaw ang natalo ko, kakainin ko ang dalawang kasama mo at magiging asawa ko pa ang diwata na yon. Tapusin na natin ang laban na to, Jose. Masyado nang mahaba ang oras natin eh. Kung yan ang gusto mo, tara! Muling gumapang na mabilis ang lalaking si Jose. Tumalon nito ng mataas. Pagbagsak nito, nagawang makaiwas ni Greg. Nakakita ng tamang pagkakataon ng binatang albularyo. Kinuha na ni Greg ang itak sa lapag. Mabilis niya itong itinarak sa tagiliran ni Jose. Nangugutin niya yon, ay binira naman niya ito sa hita. Napahiga na ang aswang at tinulak na si Greg sa liig ng itak.
Wala kang pag-asang manalo ngayon. Kaya sabihin mo na sa akin kung nasan si Raya. Tingin mo, kakayanin mo si Inang? Wala ka ba sa kalingkigan niya? Hindi ka rin makakapantay sa kanya. Tama na, Daldal. Sabihin mo na kung nasan si Raya. Diretso niyo ang abandonadong daan na to. Sa pinakadulo nito, meron kayo makikitang lugar. Yan ang lugar naming mga aswang. Pumasok kayo doon para hindi na kayo makalabas pa ng buhay. Doon na kayo mamamatay. Ang dami mo pang sinasabi. Yeah! Tinuluyan na ni Greg si Jose. Namatay ang aswang na nakadilat ang mga mata. Nang masiguro ni Greg na natalo na nga niya ang aswang na yon, nakahinga na rin siya na maluwag. Maya-maya lang, dumating na rin ang dalawa. Ang galing mo talaga, pre. Kakaiba ka. Hoy, sabi mo nga sa akin, aswang ka rin ba kagaya nila? Bakit kakaiba bilis mo? Bakit pareho kayo maliksi? Tigas talaga ng bungo nito eh. Sinabi nang hindi aswang si Greg. May kakaibang lakas lang siya na binigay ng isang diwata. Diwata? Nasaan yung diwatang yon? Gusto ko makita yung diwatang yon. Isa lang kasi yung diwatang nakita ko eh, si Raya. Tolits, bumalik na kayo. Mapanganib ang gagawin ko. Tutuloy ako para kunin si Raya. Pre, kakasabi lang ng aswang kanina, di ba? Lugar nila ang lugar na pupuntahan mo. Ibig sabihin, maraming aswang doon. Mamamatay ka ron kung mag-isa ka. Yatid mo na yung matandang yan. Magiging pabigat lang yan eh. Wow ah! Ako pa magiging pabigat ah! Kung hindi nyo sana inistorbo yung bembangan namin ni Jessie, di sana hindi nyo ako kasama ngayon. Kung hindi naman namin kayo nakita, baka aswang ang nakakita sa inyo. Magpasalamat ka na nga lang kasi kami ang unang dumating eh. Ayoko nang marinig ang mga sinasabi mo. Muwi ka na. Tolits, atid mo na to. Huwag na kayong dumaan sa kuweba ah. Dito, parang may daan dito pa ikot eh. Kailangan nyo lang akyatin. Ang Danilo, umuwi ka na mag-isa. Sasamahan ko ang kaibigan ko. Biglang napaisip ang matandang lalaki. Batid nitong maaari pa rin siyang mapahama kapag bumalik siya. Kaya kahit na hindi nito kasundo si Greg, ibinaba na lamang nito ang pride nito. Hoy Greg, pwede bang sumama na lang din ako? Natatakot ako kung uuwi ako na mag-isa eh. Baka mahala pa ako ng mga aswang. Narinig mo naman siguro kanina, di ba? Magiging pabigat ka lang. Wala kang iaambag sa amin. Sige, sumama ka. Pero kapag may nangyaring masama sa'yo, hindi ka namin pananagutan ha? Naintindihan mo? Pre, sigurado kayo sasama natin? Kailangan natin ng ipapain mamaya. Kaya isama na rin natin to. Kung sa bagay, tama ka nga. Anong pain ang sinasabi nyo? Hindi na nagsalita pa si Greg. Naglakad na rin ito at sumunod naman si Tolits at Mang Danilo. Hindi alintana ang kadiliman. Tinahak nila ang daan. Hindi na nakakaramdam ng takot si Greg sa mga sandaling ito. Ramdam na ramdam pa rin kasi niya ang enerhiya sa buo niyang katawan. Habang si Tolits at Mang Danilo naman, hindi maiwasang hindi kabahan. Sa uri ng lugar na tinatahak nila, hindi malabong bigla na lamang may lumabas na aswang para atakihin sila. Sandali lang, masakit na pa ako kakalakad. Kanina pa tayo naglalakad eh. 1 oras na rin. Malayo pa ba? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Reklamo ka ng reklamo eh. O sige, magpahinga na muna tayo. Umupo sila sa gilid ng kalsada. Sinuyod ni Greg ng tingin ang paligid. Ganun na ganun ang mga lugar na napapanood niya sa pelikula. Hindi niya inakala na malalagay din pala siya sa ganoong uri ng sitwasyon. Huminga na lamang ng malalim si Greg. Naisip na naman niya ang babaeng si Raya. Nag-aalala na siya sa kaligtasan ng dalaga. Pinapanalangin na lang niya sana manatiling ligtas ang babaeng minamahal niya. Napahawak si Greg sa kanyang dibdib. Aminado na siya ngayon na tama ang nararamdaman niya kay Raya. Hindi na niya ito may tatago. Total, nagpapahinga na lang din naman tayo. May tatanong na lang ako sa iyo, Mang Danilo. Wow ah, close ba tayong dalawa? Hindi, pero kapag iniwan ka namin dito, magiging close tayo bigla. Ito naman,
Ano bang itatanong mo? Bakit ba ang manyak-manyak mo? Hindi ko rin alam eh. Basta kapag nakakakita ako ng magagandang babae, parang bigla ako nabubuhayan eh. Kaya siguro hindi ka nagkakaroon ng asawa eh, ano? Hindi naman talaga ako nag-asawa. Kasi kapag nag-asawa ako, tapos ang ganitong ugali ko, masasaktan ko lang ang magiging asawa ko. Kaya ito, mas pinili kong maging single. Para kahit na anong oras eh, pwedeng-pwede akong lumandi. Pwede kong ikama kahit na sino. Hanip din pala ang mindset mo eh, no? Buti, hindi ka kinakarma niyan. Karma? Hindi ako tinatablan nun eh. Eh ikaw, bakit wala ka pang asawa? Ang pangit mo kasi. Sus, nagsilita yung kulubot na mo ka ah. Itong kulubot na ito, marami na itong nilamukot. Sus, kung ako sa'yo, gumawa ka na ng kabutihan. Konting panahon na lang ay tatagal mo, manyakis ka pa rin. Eh magbabago na nga sana ako eh. Natagpuan ko na yung babaeng mamahalin ko ng totoo. Ang kaso, namatay naman siya kanina. Ha? Kasintahan mo yung babaeng yun? Sa lahat ng babaeng nakipaglandian sa akin, siya lang naman ang sineryoso ko eh. Mahal niya ako kahit na matanda na ako. Kahit wala akong binabayad na pera sa kanya, mahal niya ako. Pero sadyang malupit sa akin ang tadhana eh. Ayaw yatang magbago ako. Yan ang karma mo. Sabi mo hindi ka tinatablan ng karma. Isang malalim na paghinga na lamang ang nagawa ng matandang si Danilo. Itong unang pagkakataon na napansin ni Greg na parang tumino ng bahagya ang matanda. May konting panahon ka pa naman sa mundo eh. Pwedeng-pwede ka pang magbago. Bakit ba ako magsalita kayo eh, para ngayon na ako mamamatay? Depende. Malay mo, pagdating natin sa lugar ng mga aswang mauuna ka na pala. Napalunok na lang ng laway ang matandang si Mang Danilo. Maya-maya lang din ay nagpatuloy na rin sila sa kanilang paglalakad. Mahaba pa ang kanilang tinahak. Pero makalipas lang ulit ang isang oras, nakita na nila ang isang maliwanag na komunidad. Tila buhay na buhay sa malayuan. Sa unang tingin, para lang itong normal na lugar. Pero kapag naaalala ni Greg ang sinabi sa kanya ng nakalabang aswang, hindi niya maiwasang hindi kabahan. Batid niya na sa oras na humakbang sila patungo roon, nasa hukay na ang kabilang paan nila. Ano nang gagawin natin ngayon? May sinasabi yung nakalabang ko kanina. Inang ang tinuturing nilang pinuno. Hindi tayo dapat maging kampante. Wala tayong ideya sa inang na yun eh. Kaya dapat mag-ingat tayo sa mga kilos natin. Sige, dito na muna tayo. Oobserbahan muna natin ang lugar. Mag-iisip tayo kung paano natin hahanapin si Raya dyan. Sa ngayon, samantalahin natin ang oras na ito para makapagpahinga. Mukhang hindi na tayo makakalabas ng buhay sa lugar na yan ah. Baka hindi ko na masimulan ng pagbabago ko. Huwag ka masyado mag-isip ng negatibo. Mas lalo tayong hindi makakausad kung matatakot tayo eh. Sa aming mga albularyo, kapag palagi mong iniisip yung negatibong resulta, wala kang magagawang epektibong gamot. Kaya ang ginagawa ko, iniisip ko na magiging maayos ang lahat. Ang kailangan ko lang, magtiwala. Yun ang ginagawa ko sa kahit saang bagay. O yan, may natutunan ka na naman. Hindi yung puro susot puwet na lang ng babae ang nasa isip mo. Isang oras na silang naghintay. Kahit na basang-basa pa ang kanilang suot, na natili sila roon. Tumila na rin naman ang ulan, pero hindi pa rin sila nakakabuo ng matinong plano. Dito lang kayo. O bakit? Ano na naman ang gagawin mo, pre? Susubukan kong makalapit. Mabilis naman ako eh. Kaya kung sakaling makahalata sila, mabilis din ako makakaalis. Kailangan ko makapagmasid ng mas malapit. Meron ako naisip na paraan para makapasok kayong dalawa sa lugar na yan nang hindi nila napapansin. Ano namang paraan? Gawin niyo akong pain. Uy, nagbibiro lang si Greg kanina. Bakit mo naman sineryoso? Kahit hindi niya sabihin, ito pa rin ang unang ideya na papasok sa utak ko. Kailangan natin itong subukan. Paano natin gagawin yan? Lalapit ako sa lugar nila. Magpapanggap akong baliw na naliligaw. Pupukawin ko yung atensyon nila. Kapag nasa akin ang atensyon ng mga yan, gumawa na kayo ng paraan para makapasok.
Ako naman, mas gagawa ko ng eksena para mapilitan silang asikasuin ako. Kapag nakuha nyo na si Raya, mauna na kayo. Paano kung patayin ka nila? Ang sabi nila, ang mga aswang, hindi basta-basta kumakain ng matanda. Kumbaga, bulok na ang laman loob ng mga nasa edad ko. Hindi nila ako pagkakainteresan. Una nilang iisipin, paano ako nakarating sa lugar nila. Pero dahil nga nagpapanggap akong baliw, iisipin nilang naligaw lang ako. Kung sakali mang pumalpak ang ideya ko at patayin nila ako, tanggapin na lang natin. Kahit na mukhang alanganin ang naisip ng matandang si Danilo, sinubukan na lang ni Greg ang pagkatiwalaan nito. Positibo ang kanyang pananaw sa pinaplano nila. Kaya na makabuelo sila, sinimulan na rin nila ang kanilang binabalak. Palihim silang lumapit. Nang ilang metro na lang ang distansya nila, naunang lumabas ang matandang lalaki. Nilagyan pa nito ng putik ang muka at ilang parte ng katawan. Bago makalapit, nagbaliw-baliwan na si Mang Danilo. Kung ano-ano ang mga sinasabi nito para lang maging kapani-paniwala ang ginagawa. Ganap na ganap ah. Parang sanay na siya. Pare, seryosohan na to. Mag-focus ka na. Pinanood lamang nila ang ginagawa ni Mang Danilo. Nang makita nilang nakapasok na yun sa arko ng lugar, narinig na lamang nilang sumigaw ang matanda. Nasaan si Jessie? Mahal ko Jessie! Nasaan ka na? Oh, nagsaing ka na ba? Aba, anong lugar to? Teka, nasa Amerika na yata ako eh. Hoy, lalaki! Kilala mo ba si Mario? Kilala mo? Sinong nakakakilala kay Mario? Kilala niya si Jessie. Kilala nating lahat. Sa ginawa ni Mang Danilo, nakita nilang naglabasan ng bahay ang mga naroon. Nasa bakuran na ang mga aswang. Nakatingin sa matanda. Pinagpatuloy lang ni Mang Danilo ang ginagawa niya. Lumigid-ligid pa ito sa putik na parang bata. Pre, dali, pagkakataon na natin to. Pinagkaguluhan na ang matandang si Danilo. May ilang aswang na natatawa sa ginagawa niya. Pinagdiskitahan ng matanda. Ginawang katatawanan pero maya-maya lang din may dumating na ilang kalalakihan at kinuha si Mang Danilo. Sa puntong yon, tuluyan ang nakapasok si Greg at Tolitz. Dumaan silang dalawa sa gilid. Sa isang iglap lang, malayo-layo na kagad ang narating nila Greg at Tolitz. Anong ginagawa mo? Nagko-concentrate ako. Ha? Bakit? Kapangyarihan at lakas ni Raya ginagamit ko. Kaya magagamit ko rin to para malaman kung nasan siya ngayon dito. Bira naman pre. Dapat kanino mo pa inisip yan nung nandun tayo sa malayo. Ngayon lang sumagi sa utak ko eh. Kaya manahimik ka na muna. Sa likuran ng bahay umupo si Greg at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Huminga ito ng malalim. Dinadaman nito ang paligid. Maya-maya pa, naramdaman na rin niya ang presensya ni Raya. Nalaman na niya agad kung nasaan ang dalagang diwata. Nasa gawing to. Dito ko siya nararamdaman. Tara, sumunod ka sa akin. Wala silang sinayang na pagkakataon. Agad nilang pinuntahan ang direksyon kung saan nakakulong ang babaeng si Raya. Hindi nagtagal, nakita na nila ang kulungan. May dalawang nagbabantay sa gilid. Dito ka lang, bibilisan ko lang to. Dinukot ni Greg ang kanyang kutsilyo sa gilid. Ginamit niya ang kakaiba niyang bilis para paslangin ang dalawang aswang. Sinaksak niya ang mga yun sa leeg. Nang bumagsak na ang dalawang aswang, nilapitan niya agad ang selda ni Raya. Gawa lang sa makapal na sanga ang selda. Kaya ginamit niya ang lakas niya para wasakin yon. Pagtingin niya kay Raya, hinang-hina ang babae. Raya, ako to, si Greg. Greg, kailangan niyo akong itakas. Sa linggo, kapag wala na ang ulan at kapag bilog na ang buwan, gagamitin na nila ako. Kailangan ko na makaalis dito bago pa dumating ang araw na yon. Huwag ka magsalita, itatakas na kita dito. Kinuha na ni Greg ang babae. Nakarating sila kay Tolitz na walang nakakakita sa kanila. Tiningnan na muna ni Greg ang paligid. At nang masigurong ligtas ang kanilang daraanan, hindi na sila nagsayang ng oras.
umalis na sila agad doon. Pero bago sila makalabas sa lugar na yon, bigla na lamang nilang naalala si Mang Danilo. Pero sabi niya, mauna na tayo, di ba? Kailangan nating iligtas si Mang Danilo. Siya ang dahilan kung bakit natin nakuha si Raya. Pero kakaunting kimot na lang, makakalabas na tayo eh. Babalik pa ba tayo? Baka masayang lang yung sakripisyo ni Mang Danilo kapag nahuli rin tayo. Alam ni Greg na may punto naman talaga ang kanyang kaibigan. Kaya kalaunan, pumayag na rin siyang lisanin ng lugar na yun. Nagmamadali silang lagpasan ng arko. Nang nasa kagubatan na sila, naganap na muna sila ng matataguan ng maramdamang may mga aswang na umaaligid sa gubat. Greg, maraming salamat sa inyo, lalo na sa iyo. Siyempre, ililigtas kita. Bakit naman hindi boyfriend ka niya at girlfriend mo siya? Pwede ba? Huwag ngayon, Tolits. Raya, ano ba nangyari sa'yo? Bakit kayo nang hina? May ginawa silang ritual kanina. Parte yun ng pag-angkin nila sa kaluluwa ng isang diwata. Alam mo ba kung paano natin sila tatalunin? Kailangan mo mapas lang ang tinatawag nilang inang. Ang matandang babae na may pangalang Mahalungad. Isang sinaunang aswang. Kapag napatay mo siya, mamamatay na rin ng kusang ibang aswang. Konektado mga buhay nila. Oh, yun naman pala eh. Ayaw mo na yan, pre. Hindi niyo dapat malitin si Mahalungad. Kahit matanda na siya, malakas pa rin siya. Greg, bibigyan kita ulit ng kapangyarihan para makayanan mong tapatan ang pinuno ng mga aswang. Hindi, wag na. Kapag ginawa mo yan, baka kung ano mangyari sa'yo. Magiging maayos lang ako. Huwag mo kong intindihin. Kailangan mo siyang matalo, Greg. Ikaw lang ang makakatalo sa kanya. Pre, sundin mo na lang ang sinasabi niya. O sige, papayag na ako. Pero ipangako mo sa akin magiging ayos ka lang. Akin na ang mga kamay mo. Pumikit ang dalaga. Ilang segundo lang, naramdaman na ni Greg na nagiinit na ang kanyang katawan. Parang may gumagapang na kuryente. Lumakas ang kanyang mga pandama. Pakiramdam niya ay sobrang gaan ang kanyang katawan. Matapos yun, bumitaw na si Raya sa kanya. Nawalan na ito ng malay. Raya! Uy! Anong nangyayari sa'yo? Huwag ka maingay. Baka may makarinig sa atin. Hinawakan ni Greg ang pulso ni Raya. Nakahinga siya na maluwag ng mapagtantong buhay pa ang babae. Pre, ikaw na bahala sa kanya. Dumang ka sa gawing yun. Ilayo mo na siya dito agad. Susuyurin ko ang kagubatan. Bakit hindi ka nalang sumabay? Kapag sumabay ako sa inyo, malalagay lang din kayo sa kapahamakan. Dito lang ako. Haharangin ko ang mga aswang nahahabol sa inyo. Ihatid ko muna kayo dun sa akasya. Hanggang dun lang ako. Binuhat na ni Tolit si Raya. Lumabas na sila sa kanilang pinagtataguan. Nang marating na nila ang puno ng akasya, bigla na lamang lumabas ang matandang babae mula sa likuran ng puno. Dahil sa biglang pagsilip ng buwan sa mga ulap, natamaan ng liwanag ang matandang babae. Nakangiti ito sa kanila. Parang sobrang saya nitong makita silang magkakasama. Ikaw? Ikaw yung matandang nagtanong sa akin nun, di ba? Ako nga. Buti naman at naaalala mo pa ako. Ikaw bang sinasabi nilang Mahalungad? Ang sinaunang aswang? Ako nga. At nandito ako para iligtas kayo sa tiyak na kapamakan. Iligtas? Ngahiba ka na ba? Ililigtas ko kayo sa kapamakan. Hindi ko kayo sasaktan. Yun ay kung ibibigay ninyo ng mapayapa ang babaeng yan. Tingin mo talaga ibibigay namin siya sa'yo? Matapos naming ibuwis ang buhay namin para lang makuha siya? Sinasabi mo bang mas pipiliin mong mamatay kaysa umuwi ng buo? Mas pipiliin ko pang patayin ka kaysa ibigay siya sa'yo. Hibang ka na ba? Tumawa ng mahina ang matanda. Ramdam ni Greg ang pagiging kampante nito. Bagay na nagdudulot naman ng kaunting pagkabahala para sa kanya. Hinanda na niya ang kanyang itak. Pumorma na ang binata at pinatabi na niya si Tolis na pasan pa rin si Raya. Patawarin sana ako ng Diyos dahil ito ang unang pagkakataon na papatol ako sa matanda.
Babae pa. Tumawa ulit si Mahalungad sa kanya. Tila hindi ito nababahala sa katapangan na pinapakita ng binata. Maya-maya pa, hindi na nagsayang ng oras ang binatang si Greg. Nagmamadali niyang nilapitan ang matandang aswang, pero nahawakan lang ni Mahalungad ang kanyang itak. Walang kahirap-hirap na inago yun sa kanya at itinapon sa malayo. Gusto kong maging patas ang laban. Hindi ako gagamit ng patalim. Kamao sa kamao lang ang laban. Dumistansya agad si Greg. Aminadong nabigla siya sa pinakita ng kanyang kalaban. Dito niya nasabi na hindi problema ang edad para sa mga aswang. Hindi na muna siya umatake. Nag-isip siya kung anong paraan ang magiging epektibo. Muli, pinagana na naman niya ang kapangyarihan na bigay ni Reyna. Ginamit niya ito para makagawa ulit ng pag-atake. Sa sobrang bilis niya, hindi na niya nagawa pang ilagan si Mahalungad. Nagawa niya itong suntukin sa muka. Tumilapo na magandang babae. Hindi pa nga siya nakontento, sinundan niya agad yon. Ang kaso, madaling nakabangon na matanda. Nakatayo ito agad na parabang walang nangyari. Binibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Ibalik mo na sa akin na mapayapa ang babaeng yan. Hindi ko kayo sasaktan. Kung talagang malakas ka, kukunin mo siya sa akin nang hindi nagpapaalam. Ang kaso, hindi ka malakas eh. Alam mong magiging hadlang din ako sa'yo, kaya gusto mong idaan sa maayos na usapan. Pwes, pasensyaan tayo. Ako magiging hadlang sa gusto mong mangyari. Hindi mo ako naiintindihan. Wala akong dapat intindihin. Baluktot ang katwiran mo eh. Humanda ka ngayon. Susunod ka na sa lalaking si Jose. Ano nangyari kay Jose? Anong nangyari sa kanya? Eh di pinaslang ko siya dahil sinubukan niya kaming... Pinaslang mo ang pinagkakatiwalaan ka? Kahit sinong pinagkakatiwalaan mo, basta aswang, papaslangin ko. Nakita na lamang ni Greg na nanggigigil na ang matandang babae. Unti-unti na itong nagbago ng anyo. Ang kuba niyang likod ay bigla na lang tumuwid. Dumami ang buhok nito sa katawan. Lumaki rin ang mga muscle nito. Malayong malayo na ito sa matandang nakaharap niya. Para itong isang lalaki. At ang mas nakakakilabot pa sa itsura nito ay ang isang sungay na lumabas sa kaliwang parte ng ulo nito. Binigyan mo ako ng bagong dahilan para gawin ito. Humanda ka ngayon! Hindi tumugon si Greg. Inihanda niya lang ang kanyang sarili. Pagkatapos umangil ni Mahalungad, umatake na ito ng mabilis. Nakita na lamang ni Greg na nasa harapan na niya ang matanda. Hinawakan siya nito sa kwelyo at tinambalo sa puno. Dahil sa kapangyarihan na tinataglay ng kanyang katawan, ay nakabangon naman siya kagad. Pero pagtingin ni Greg sa kalaban niya, nakita niyang nasa harapan niya yun ulit. Sinipa niya ito sa muka. May hilo-hilo siyang dumistansya. Napatukot pa siya sa katawan ng isang puno. Isa ka lamang mortal! Ang lakas naman ng loob mo na humarap sa maalamat na aswang na kagaya ka! Ganyan na ganyan din ang sinabi sa akin ni Jose. Pero ngayon, pinapapak na siya ng mga uod. Ngayon, ikaw ang papapakin. Pero hindi mga uod ang uubo sa'yo, mga aswang! Muling umatake matandang si Mahalungad. Hindi yun magawang ilaga ni Greg. Masyado yung mabilis. Hindi niya mabantayan ang kilos nito. Kaya wala pang 10 minuto, bugbog na ang katawan ng binata. Pre, kaya mo yan. Isipin mo na lang na kailangan mo talunin na matandang yan kasi magpapakasal pa kayo ni Raya. Sa sinabing yun ni Tolitz, tila nagkaroon ng bagong dahilan si Greg para mas tibayan ang sarili niya. Huminga siya ng malalim at saka sinubukang ikondisyon ng sarili. Kaso pagbangon niya, nasa harapan na niya si Mahalungad. Sinipa niya ito sa likod kaya napadapa siya ulit. Sa nakikita ni Greg, ramdam niya na pahihirapan muna siya ni Mahalungad hanggang sa tuluyan siyang mamatay. Ipapadama sa kanya ang sakit at paghihirap.
Hindi na siya nakakuha pa ng tamang pagkakataon para umatake. Parang alam na matanda ang mga susunod niyang galaw. Pero may naisip siyang ibang paraan. Ano bang gagawin niyo kay Raya? Tila kumalma ang matandang babae. Naramdaman ni Greg na kakagat ang kalaban niya sa gagawin niyang plano. Siya ang susi para mapatagal ng aswang ang pananatili sa mundong ito. Kung papayag na akong ibigay siya sa'yo, paano ko makakasiguro na palalayain mo kaming dalawa ng kaibigan ko? Uy, buwang! Anong pinagsasabi mo? Isusuko mo na lang basta si Raya? Pre, wala na tayong magagawa pa. Hindi ko siya kaya eh. Hindi sapat ang binigay ni Raya na kapangyarihan sa akin. Pero akala ko ba ilalaban mo ng patayan si Raya? Anong nangyari sa tapang mo? Hindi ko kilala si Raya. Ayoko masira ang pinundar ko bilang albularyo dahil sa isang problema na una sa lahat hindi naman ako sangkot. Sira ulo ka pala talaga eh. Tama na ang drama. Ibigay niyo sa akin ang babae, tutupad ako sa usapan at patatakasin ko na kayo. Hindi pwede. Huwag ka namang gulo. Ito lang ang tamang paraan. Wala nang iba. Hindi ako makapaniwala. Marahan na inilapag ni Tolits ang dalaga sa lupa. Naglalapitan na yon ng matandang aswang, sinamantala ni Greg ang pagkakataon. Agad niyang pinaggana ang kanyang kapangyarihan. Inipon niya ang lakas niya sa kanang kamao. Mabilis siyang nakalapit kay Mahalungad. Sinuntok niya yon sa tiyan. Sa lakas ng suntok, lumikapa ito ng malakas na hangin. Sa ginawang yun ni Greg, kitang-kita kung ano ang naging epekto nito sa kalaban niya. Napaluhod ang isang tuhod ni Mahalungad. Bigla itong hiningal. Sinusubukan nitong tumayo, pero bumagsak lang din ang isa nitong tuhod. Ang lakas ng loob kong linlangila ka! Anong tingin mo sa akin, tanga? Hindi ko susuko ang babaeng mahal ko sa isang kagaya mo. Gagawin ko lahat para lang mailigtas siya. Kahit na ikamatay ko pa. Hindi ko rin nahayaan na mauwi sa lahat ang mahalagang panahon ng paghihintay naming mga aswang. Kaya ako ang magtatagumpay sa laban na ito. Muling tumayo si Mahalungad. Gigewang-gewang na itong lumapit kay Greg. Pero dahil mahina na ito, madali na lang para kay Greg na ilaga ng atake na matanda. Nang makakuha ulit ng magandang pagkakataon, kinuha ni Greg ang sanga ng puno. Binali niya yon at agad na tinarak sa kaliwang dibdib ni Mahalungad. Hindi pa nakontento si Greg. Mas ibinaon niya pa ang mga sanga hanggang sa mapasukan na ng dugo ang aswang. Ito na katapusan ng lahi niyo. Makakapagpahinga na kayong lahat at wala na rin kayo mabibiktima mga tao. Hinugot ni Greg ang sanga at tuluyan ng tumumba si Mahalungad. Ang hugot na tuluyan nang natalo mga aswang. Ang galing mo talaga. Buti na lang talaga na-gets ko kagad yung pakulo mo eh. Kilala kasi kita pre. Alam kong hindi mo basta isusuko ang babaeng pinakamamahal mo. Tapos na trabaho natin dito. Kailangan na nating umuwi. Aalis na sana sila nang biglang may marinig silang paparating. Napatigil sila at muling kinuha ni Greg ang sanga. Pero si Mang Danilo ang lumabas mula sa dilim. Oo, kalma. Ako lang to. Akala namin aswang eh. Papaanaw ka na sana. Mabuti naman at nakaligtas ka. Anong nakaligtas? Tinapon nila ako sa bangin. Buti mababa lang. Nakakaapit ako. Mga lintik na aswang yan. Ayaw nga nila sa matanda. Lalo na't akala nila baliw. Teka. Patay na ba yan? Tapos na ang laban. Nanalo tayo. Ngayon, kailangan na lamang nating uwi si Reyna para makapagpahinga na maayos. Nakauwi sila ng ligtas sa kanilang baryo. Masaya naman silang sinalubong ni Kapitan Roque. Kinabukasan, pinakalat ng kapitan na ang grupo ni Greg ang tumalo sa mga aswang. Marami ang humanga sa ginawa nila. Pero ang pinakamagandang papuri na narinig niya ay mula kay Raya. 3 araw ang nakalipas, bumalik na rin ang sigla ng dalaga. Pero ang kapangyarihan nito ay hindi pa rin nakakabalik sa katawan nito.
Bagay na ipinagtataka ni Greg. Pero sa kabilang banda, ipinagpasalamat na rin niya. Alam niya kasing kapag nagkaroon na ulit ng kapangyarihan si Raya, magagamit na ng babae ang medalyon para buksan ang lagusan. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin, Greg. Kung hindi dahil sa'yo, wala na ako ngayon. Pasalamatan mo sarili mo, no? Kung di dahil sa kapangyarihan mo hindi na naman kita maililigtas. Pero hindi pa ba nabalik yung kapangyarihan mo? Hindi na yun babalik. At bakit? Kapag ang kapangyarihan ng isang diwata ay naipasa sa tao, hindi na yun babalik. Ipinasa ko na lahat sa iyo, Greg. Ha? Bakit mo naman ginawa yun? Hindi ka na nga makakabalik sa inyo eh. Paano mo magagamit ang medalyon kung nasa akin na ang kapangyarihan na dapat ay nasa iyo? Kinuha ni Raya ang medalyon. Hindi ito nagdalawang isip na itapon sa tubig at ipaanod yun. Oh, bakit mo ginawa yun? Kaya hindi ako nagdalawang isip na ibigay sa iyo ang lahat Kasi mahal kita at tanda ko maging normal na tao para lang makasama ka. Pero paano pamilya mo? Paano mundo ninyo? Ikaw na ang pamilya ko ngayon. Ikaw na ang kapalaran na pinili ko. Kaya magiging masaya ko. Ginawa mo yun para sa akin? Dahil itinaya mo na rin ang buhay mo para sa akin. Maraming salamat, Raya. Pangako, ipaparamdam ko ang pagmamahal na karapat-dapat para sa'yo. Mahal kita, Greg. Sandaling nagali ka ng dalawa at napangiti sa isa't isa. Mula noon, nagsama na ang dalawa bilang magkatuwang sa buhay. Masaya si Greg sa bagong buhay na meron siya. Hindi niya kasi inakala na darating ang panahon na muli siyang magmamahal. Walang pakialam si Greg kung anuman ang pinagmulan ng babae. Poprotektahan niya ito hindi lamang sa mga aswang, pati na rin sa lahat ng nilalang. Wakas,